Bago natin simulan ang kwento, gusto ko lang i-shout out ang mga miyembro ng ating channel. Salamat mga boss. Pinagtawanan at pinagdududahan siya ng lahat dahil isa lamang siyang baguhan na level 0 na awakened. Walang bilib ang lahat sa kanya dahil siya ang pinakamababang level sa lahat. Ngunit ang hindi nila alam ay isa pala itong Class C na tanging siya lamang ang mayroon at ang kanyang kakayahan ay mag-analisa ng kakayahan ng kanyang kalaban at kaya niya itong makuha at mas palakasin pa. Nagsimula ang lahat sa biglaang pag-usbong ng mga dambuhalang Holijing may masamang aura, na tila lumitaw mula sa kawalan. Kasabay nito, itinayo ang mga hadlang at isang sinag ng lilang liwanag ang bumaril paitaas patungo sa kalangitan. Sa mismong sandaling yon, sinalakay ng mga halimaw na tinatawag na mga disaster beast ang mundo ng tao. Iba't ibang uri ng nilalang ang naghasik ng lagim at walang awang umatake sa sangkatauhan. Sa gitna ng massacre, itinulak ng ama ang isang batang lalaki at pinasigaw itong tumakbo at iligtas ang sarili. Nilamon ng kaguluhan ng mga lansangan habang ang mga tao ay nagtatakbuhan upang makaligtas. Sa isang iglap, isang halimaw na may bughaw na apoy ang humarap sa bata. Inilunsad nito ang isang nagliliyab na pag-atake patungo sa direksyon ng bata at ng kanyang ina. Walang pag-aatubili, isinakripisyo ng ina ang sarili upang protektahan ang anak, at sa huling sandali ng kanyang buhay, iniwan niya ang iisang habili na tumakbo ito at mabuhay. Mula sa bangungot na yon, nagising ang binata sa pagtawag ng kanyang pangalan. Isang babaeng may rosas na buhok ang lumapit at napansin ang kakaiba niyang kalagayan. Sinabi lamang ng binata na wala yon, ngunit nanatili ang hinala sa mga mata ng dalaga. Napansin nito ang luhang dumadaloy sa kanyang mukha at agad na nag-alala. Maya-maya, dumating ang isa pang kaibigan upang umalalay at itinuro ang isang guro na may suot na kakaibang kasuutan. Nagsimulang magsalita ang guro tungkol sa mga awakened at sa digmaang naganap 10 taon na ang nakalipas. May kaklaseng nagtaka kung bakit hindi kilala ng binata ang Commander Menu Izumi. Ipinaliwanag na ang naturang commander ang kauna-unahang awakened sa kasaysayan, ang pinakamalakas sa lahat, at ang taong nagsanay sa ilan sa pinakatanyag na bayani ng sangkatauhan. Ibinunyag ng guro na ang mga karaniwang tao ay maaaring magising ang kapangyarihan sa simpleng paghipo sa isang monolith. Pagkatapos nito, ipinahayag na ang lahat ng naroon ay bibigyan ng pagkakataong maging awakened upang lumaban sa nalalapit na digmaan. Habang nababalot ng tensyon ang lugar, isang dambuhalang monolith ang dahan-daang umangat mula sa sahig ng arena. Nagbunyi ang mga estudyante sa pananabik sa pagkakataong magising ang kanilang kapangyarihan. Marahang tinapak ng kaibigan ang binata, puno ng kasab-ikan, at sa loob ng kanyang sarili ay naramdaman nitong dumating na ang sandaling matagal niyang hinihintay. Habang bumubuo ng pila, hinayla siya ng kaklase upang hindi sila mahuli. Tahimik na minamasdan ng babaeng may rosas na buhok ang madilim at seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Unti-unting nagkulay pula ang mga mata ng binata habang malinaw sa kanyang isipan na dumating na ang araw na iyon. Isa-isang lumapit ang mga estudyante at hinipo ang monolith. Walang nangyari sa una, at ang pagkabigo ay agad na kumalat lalo na nang ang nauna ay isang elite na atleta. Nagpatuloy ang pila, ngunit walang nagising. Lumalim ang pangamba ng lahat, iniisip na baka walang mapili mula sa kanilang paaralan. Tinawag ng bantay ang susunod, si Hikaru Ushi. Nanikip ang tensyon dahil kilala siyang isang bully, at ang pagkatakot ay lumaganap sa ideyang kung siya ang Magi gising, tiyak na magiging magulo ang lahat. Paghipo ni Hikaru sa monolith, binalot ng napakalakas na bughaw na kidlat ang kanyang katawan. Lumitaw ang isang screen na nagpapakita ng kanyang elementalist stats na may kabuuang 12 puntos. Napansin ng assistant ng commander na dapat 5 lamang ang ganoong antas, ngunit lampas yun sa inaasahan. Buong yabang na humarap ang bully sa commander, naniniwalang siya ang unang nagising sa araw na yon. Ngunit may biglang humila sa kanyang balikat at inilayo siya sa monolith. Nagngit-ngit siya sa galit, hindi alam na ang humila sa kanya ay ang binatang tahimik na nakapila kanina. Agad na inisip ng karamihan na tiyak na mapapahamak ang hamarang. Ramdam ng babaeng may bughaw na buhok ang matinding emosyon na nagmumula sa binata. Hinipo ng binata ang monolith habang bumabalik sa alaala ang kanyang puot at panata na hindi kailanman kalilimutan ang galit sa mga halimaw. Napansin ng commander na ang determinasyon ng batang ito ay kakaiba sa lahat. Sa mismong sandaling yon,
Isang dambuhalang bughaw na nilalang ang lumitaw sa kanyang likuran. Isang napakalaking enerhiya ang bumuhos mula sa monolith at tuluyang bumalat sa kanya, hanggang sa kumalat ito sa buong arena. Nabigla ang lahat sa malabulaklak na alon ng enerhiya na umabot ng daan-daang talampakan. Nagbunyi ang kanyang mga kaibigan, puno ng tuwa at pagmamalaki. Ibinunyag ng assistant na ang ganitong penomenon ay tanda lamang ng pinakabihirang klase, ang Order Breaker. Sa gilid, halatang hindi nasiyahan si Hikaru sa nasaksihan. Sa loob ng isipan ng binata, dinala siya sa isang tahimik na lugar kung saan nakita niya ang sarili na nakaupo sa gitna ng isang kumikislap na bughaw na lotus na yari sa enerhiya. Lumitaw ang isang screen na nagpapakita ng kanyang klase at isang Z-rank na kakayahan na tinawag na Overmiz. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nakita niyang ang lahat ng kanyang stats ay nasa 0. Agad na nag-activate ang kanyang kaloob na nirvana, at sa isang iglap ay pumaimbulog ang kanyang mga katangian hanggang umabot sa 800. Isang kumpiyansang ngiti ang sumili sa kanyang mukha, dahil malinaw na ngayon ang landas upang lipulin ang mga halimaw. Sa tunay na mundo, naging napakaliwanag ng liwanag kaya napilitan ng lahat na takpan ang kanilang mga mata. Unti-unting humupa ang liwanag at lumitaw ang anino ng binata sa harap ng monolith. Hindi makapaniwala si Hikaru sa kanyang nasaksihan. Maging ang babaeng may bughaw na buhok ay nabigla sa absurdong lakas na ipinakita ng isang baguhan. Dahil dito, ipinahayag ng commander na ang binata ang pinakamalakas na awakened sa buong kasaysayan. Sa kanyang status screen, makikitang ang bawat katangian ay umabot sa 200. Sumabog ang arena sa hiyawan at pagdiriwang sa makasaysayang tagumpay. Ngunit sa loob ni Hikaru ay kumulo ang matinding galit. Naniniwala siyang inagaw ng binata ang kaluwalhatiang para sa kanya sana. Lumutang siya sa ere na binalot ng kidlat at agad na inilunsad ang kanyang bagong kakayahan na Silver Serpent. Agad itong natukoy ng sistema ng binata at inactivate ang Overmiz. Habang papalapit ang pag-atake, mabilis na umusad ang pagsusuri sa kakayahan ng kalaban. Bumagsak ng malakas ang kidlat sa lupa, ngunit wala na roon ang binata. Nagtaka ang lahat kung saan siya napunta matapos maglaho sa isang kisap mata. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likuran ng kalaban at sinunggaban ito sa ulo. Sa malamig na babala, ipinaalam niya na maswerte ang kalaban dahil tao ito, sapagkat kung hindi ay matagal na sana itong wala sa mundo. Umatras ang binata at bumagsak ang bully sa lupa, tuluyang nawala ng lakas. Napagtanto ng binata na mabilis ang pagsusuri dahil C-rank lamang ang kakayahan ng kalaban. Nang umabot sa 100% ang analysis, nakuha niya ang kasanayang Thunder Wave. Muling nakita ng kanyang mga kaibigan ang pagliwanag ng kanyang katawan, at nagbiro pa ang isa na mabuti na lamang at may suot siyang salamin. Sa kanyang sarili, naunawaan ng binata na sa tuwing matatapos ang isang analysis, palagi siyang dinadala sa parehong lugar sa kanyang isipan. Ipinakita ng screen ang detalye ng bagong kasanayan at ang kanyang mga estadistika na muling nadagdagan ng 10 puntos. Sa pagbabalik sa realidad, matamang tinitigan ni Atsuki ang bully na nanginginig sa lupa. Lubos ang takot ni Hikaru at hindi niya maunawaan kung paano nagaya ang sariling kakayahan. Nagbulungan ang mga estudyante, napapansing mas malakas at mas matindi ang kidlat na ginagamit ni Atsuki. Hindi rin makapaniwala ang binata na muling tumaas ang kanyang mga katangian, at ang kabuuang puntos niya ay umabot na sa 840. Biglang dumilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Maya-maya, napansin ng mga estudyante ang isang dambuhalang anino na papalapit. Isa itong higanteng madilim na monolith na bumabagsak diretso sa ibabaw ng paaralan. Dahil dito, agad na kinansela ng commander ang seremonya at iniutos ang agarang paglikas ng mga estudyante. Tiwala siya ang pangunahing target ng pag-ataking yun. Iminungkahi ng kanyang assistant na may bughaw na buhok na umatras na rin sila, dahil hindi labanan ang kanilang espesyalisasyon. Ngunit tumanggi ang commander, dahil batid niyang kung tatakbo sila, magdudulot iyon ng mas matinding panik. Itinuro niya si Atsuki, na nanatiling nakatayo sa lugar, at pinuri ang ipinakitang tapang. Habang ang lahat ay nagtatakbuhan palayo, hinarap ni Atsuki ang monolith ng mag-isa. Nagtaka ang babaeng may bughaw na buhok kung bakit hindi ito tumatakas. Bumagsak ang dambuhalang haligi sa sahig ng arena at nagpalipad ng makapal na alikabok. Sumigaw ang mga kaibigan ng binata, nagmamakaawang umatras siya dahil paparating ang isang disaster beast,
Ngunit puno ng puot na ipinahayag ni Atsuki ang kanyang paninindigang lilipulin ang lahat ng halimaw. Binalaan siya ni Nariko at ng dalaga na mapapahamak siya dahil baguhan pa lamang siyang awaken. Humarap si Atsuki sa kaibigan at ipinamalas ang kumpiyansang nais niyang pagtiwalaan siya, dahilan upang mamula ang dalaga. Hinayla ni Riko ang babae palayo, ipinahihiwatig na huwag silang sisihin sakaling mapahamak ang binata. Isang mapanganib na ngiti ang sumili sa mukha ni Atsuki, dahil ito ang una niyang kalaban bilang isang awaken. Lalo pang tumindi ang kanyang determinasyon nang mapagtantong kapareho ito ng nilalang na pumatay sa kanyang mga magulang. Lumitaw sa screen ang estadistika ng Skeleton Soldier na may kabuuang 275 puntos. Dahil dito, naghanda ang binata upang subukin ang bagong kakayahang kanyang natutunan. Walang pag-aatubiling sumugod siya sa halimaw at nagbanggaan sila ng may matinding puwersa. Sa gitna ng laban, ipinamalas niya ang paninindigang hindi na niya hahayaang may mamatay pa sa kanyang harapan. Ang kamaong na babalot ng kidlat ay tumama ng diretso sa dibdib ng skeletal na nilalang, at sa lakas ng impact ay tumilapon ito at tuluyang nagkadurog-durog. Nabigla ang assistant at ang kasama nito sa nasaksihan, dahil isang suntok lamang ay napalipad na ni Atsuki ang halimaw. Ipinaliwanag ng commander na kahit napakalakas ng binata, may dalawang mapanganib na kasanayan ang Skeleton Soldier. Isa rito ang bonfire, na sinusunog hanggang abo ang sinumang humipo rito. Napasigaw sa kawalan ng pag-asa ang mga kaibigan nang makita si Atsuki na balot ng bughaw na apoy. Sa gilid, humalakhak si Hikaru na tila nababaliw, naniniwalang tuluyan ng magiging abo ang binata. Sa loob ng apoy, nag-activate ang overmiss at sinimulan ang pagsusuri sa kakayahan ng kalaban. Ayon sa babaeng may bughaw na buhok, kahit isang awakened na nasa ika-10 antas ay hindi na makaliligtas sa ganitong atake. Nang hinayang ang commander, iniisip na maaaring bumagsak ang isang henyo bago pa man tuluyang lumago ang kanyang kapangyarihan. Habang nararamdaman ni Atsuki ang pagkasunog ng kanyang katawan, bumalik sa kanyang alaala ang sandaling nakita niya ang kanyang ina na nilamon ng kaparehong bughaw na apoy upang iligtas siya. Gayunman, naniniwala ang commander na hindi pa ipinapakita ng binata ang kanyang tunay na lakas at may nakatagong alas pa siya. Sa wakas, umabot sa 100% ang analysis. Sa sandaling yun, malinaw na para kay Atsuki na tapos na ang halimaw. Nawala ng pag-asa ang kanyang mga kaibigan, iniisip na mali ang kanilang paniniwala. Ngunit biglang lumitaw muli ang bughaw na lotus. Mula sa mga apoy, muling lumabas si Atsuki, iniisip kung anong kakayahan ang kanyang makukuha sa pagkakataong ito. Ipinakita ng system screen ang bagong kasanayan na tinatawag na Black Ice Wall, at kasabay nito ay ganap na gumaling at nadagdagan pa ang lahat ng kanyang estadistika. Agad siyang dinala muli sa mental na espasyong nasa loob ng malaking kumikislap na bughaw na lotus. Habang lumulutang doon, ramdam niya ang ganap na paggaling ng kanyang katawan at ang panibagong siglang naghahanda sa kanya para sa susunod na laban. Sa arena, nagbunyi ng husto ang kanyang mga kaibigan, hindi makapaniwalang buhay siya at lubos na gumaling. Nabigla ang assistant ng commander at nag-isip kung may kakayahan ba siyang magpagaling, lalo na't misteryoso ang kanyang klase. Naging mausisa siya sa hangganan ng ganitong paggaling at kung kaya nitong lunasan kahit mas malalang pinsala. Samantala, umungal sa galit ang Skeleton Soldier, hindi maunawaan kung bakit hindi umubra ang apoy nito. Sa sandaling yun, ipinamalas ni Atsuki ang bagong kakayahan sa pamamagitan ng pagbabalot ng kanyang katawan ng itim na yelong baluti at buong tapang na hinarap ang apoy. Ang bughaw na apoy na minsang sumunog sa kanya ay bumalat muli sa kanyang katawan, ngunit wala na itong idinulot na pinsala, patunay ng bagong lakas na kanyang natamo. Pinag-isa niya ang yelong baluti at ang kinopyang kidlat, dahilan upang lalo pang tumaas ang kanyang kapangyarihan. Mula roon, hinubog niya ang yelo sa anyo ng isang dragon at buong bilis na sumugod sa Skeleton Soldier. Kaagad niyang nilikha ang isang dambuhalang espada na pinagsama ang yelo at kidlat upang wakasan ang halimaw. Tumama ang hampas ng eksakto, at sa isang iglap ay naduraj ang Skeleton Soldier nang hindi man lang nakaganti. Nabigla ang mga kaklase sa bilis ng kanyang galaw, na tila teleportasyon sa sobrang bilis. Maging ang assistant at ang guro ay napatameme, nagtatakang tunay bang baguhan lamang ang binata. Unti-unting naglaho ang kanyang baluti habang pinupuri ang kasanayang sapat para sa parehong offensiba at depensa.
Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, tinawag siya ni Rico upang tiyaking ayos lamang siya. Mahigpit siyang niyakap ni Rico, labis ang ginhawang nadama sa kanyang tagumpay. Napansin ni Atsuki na wala raw ng dalaga at inusisa ang kinaroroonan nito. Ipinaliwanag ng kaklase na kanina pa ito halos umiiyak sa pag-aalala ngunit bigla na lamang nawala. Tumingin si Atsuki sa paligid at inisip kung nagalit ba ang dalaga dahil sa panganib na kanyang sinuong. Hindi pa rin makapaniwala ang babaeng may bughaw na buhok sa pagkatalo ng isang napakalakas na halimaw, at iniutos ng commander na ayusin ang lahat ng naiwanang pinsala. Ipinahiwatig ni Rico na marahil ay nagpunta ang dalaga sa Monolith dahil sa takot na maiwan, at walang dapat ipag-alala. Sa gitna ng katahimikan, isang misteryosong tinig ang tumawag sa pangalan ni Atsuki mula sa kanyang likuran. Sa kanyang paglingon, humarap siya kay Commander Minoizumi, na nakatitig sa kanya ng may seryoso at masusing ekspresyon. Mula sa malayo, pinagmamasdan ng ibang mga estudyante ang eksena at palihim na nag-uusap kung sasanayin ba ng commander ang binata, ngunit agad din nilang inisip na halos imposible yon. Nabigatan si Rico sa tense iyong bumabalot sa paligid kaya nagpas siyang umalis at hanapin si Shio upang makalayo agad sa lugar. Lumapit si Commander Minoizumi kay Atsuki at sa seryosong tinig ay ipinahayag na kakaiba siya. Bahagyang nalito ang binata sa papuring iyon at sa kahulugan ng pagiging espesyal. Ipinaliwanag ng commander na ramdam niya ang pusong pan ng galit at puot na nagmumula sa binata at nais niyang malaman ang pinagmulan ng madilim na damdaming iyon. Ibinunyag ni Atsuki na nagsimula ang lahat 10 taon na ang nakalipas, noong mapatay ang kanyang mga magulang ng isang disaster beast. Muling bumalik ang masakit na alaala ng kanyang murang sarili na umiiyak sa takot sa gitna ng pag-atake. Halos mamatay rin siya noon kung hindi dahil sa isang awakened na dumating at iniligtas siya sa huling sandali. Sa kanyang huling hininga, iniwan ng kanyang ina ang habilin na magpatuloy siya at tahakin ang sariling landas kahit mag-isa. Noon, wala siyang nagawa kundi sumigaw at umiyak, nilamon ang kawalan ng magawa at matinding pangungulila. Sinisi niya ang sarili sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, ngunit ang guilt na iyon ay kalaunay naging isang walang pigil na galit. Sa sandaling yun, nakita niya ang halimaw na pinagmula ng lahat ng kasamaan at doon isinilang ang malalim na puot sa kanyang puso. Kumikinang ang kanyang mga mata sa pula habang taimtim siyang nangakong balang araw ay maghihiganti siya. Sa kasalukuyan, tinapos niya ang kanyang kwento at nangakong pupuksain ang bawat halimaw, habang ang mga luha ay tahimik na tumutulo sa kanyang mata. Ipinaliwanag niya na kahit pa nang galit ang kanyang puso, patuloy pa ring umiiyak ang kanyang kanang mata upang hindi niya kailanman makalimutan ang puot na kanyang dala. Inanyayahan siya ni Minoizumi na maging estudyante nito at sumali sa Saviors League upang maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Ipinaliwanag na isa itong pandaigdigang organisasyon na binubuo ng pinakamalalakas na awakened na lumalaban sa mga halimaw. Ang mga kasapi, na tinatawag na Saviors, ay tumatanggap ng espesyal na pagsasanay at malalaking gantimpala bawat buwan, ngunit malinaw ding binalaan na kapalit nito ang pakikipaglaban sa pinakaunang hanay upang protektahan ang sangkatauhan. Ipinahayag ni Atsuki na hindi mahalaga sa kanya ang mga gantimpala o yaman, dahil may mas mahalaga siyang layunin. Sa matatag na paninindigan, mariin niyang ipinahayag ang Hungarian maging isang savior at lumaban sa mismong harapan ng digmaan. Ipinaliwanag ng commander na upang mangyari yun, kailangan niyang mapasama sa top 100 ng isang torneo na may mahigit 1,000 kalahok. Ibinunyag din ang record na 115,000 puntos na naitala 11 taon na ang nakalipas ng isang bayani mula Taiwan, na kilala bilang liwanag ng sangkatauhan at pinakamalakas na awakened sa kasaysayan. Bagaman sinabi ng commander na hangal ang ihambing ang sarili sa alamat na iyon, naniniwala siyang may potensyal ang binata na tumayo sa parehong antas. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Atsuki na hihigitin niya ang alamat na Taiwajan. Sa marubdob na pahayag na yun, sumili ang bahagyang pagkabigla at interes sa mga mata ni Commander Mendo. Sa isang ganita, inisip ni Taiwan na kinakailangang may bagong liwanag na samilang upang mapagtagumpayan ang digmaan laban sa mga halimaw. Sa kasalukuyan, sinabi ng commander na ang araw na matagal niyang hinihintay ay tuluyan ng sumikat. Dinala si Atsuki sa isang bagong lugar at napansin niya ang isang dambuhalang estruktura. Ipinaliwanag ni Minoizumi na ang mga batong monumento ay nagsisilbing lagusan patungo sa mundo ng mga disaster beast. Dahil dito,
Kung papatayin lamang ang mga nilalang nang hindi winawasak ang portal, patuloy silang dadagsa. Ang gusaling yun ay isang pasilidad na nag-i-isolate sa mga monumento at nagsisilbing lugar ng pagsasanay para sa mga awakened. Tinawag ito ng commander na isang entablado at nagbabala na ang mga halimaw sa loob ay napakalalakas, dahilan kung bakit kilala ang lugar bilang libingan ng mga baguhan. Binanggit pa na kahit ang alamat na Taiwan noong baguhan pa lamang ay umabot ng 3 minuto at 14 na segundo upang malampasan ito. Ipinunto ng commander na sinabi ng binata ang Hungarian higaitan ng bayani, kaya hinamon niya itong tapusin ng entablado sa loob lamang ng 3 minuto. Kung magtatagumpay, opisyal siyang tatanggapin bilang estudyante. Pagpasok nila sa gusali, nakilala agad ng mga tao ang commander at nag-usisa kung sino ang baguhang kasama nito. Bahagyang nagulat si Etsuki sa reaksyon ng lahat at napagtantong lubhang tanyag ang commander. Ipinakita ng isang screen na antas 10 ang mga halimaw sa loob, at tahimik niyang inisip kung gaano nga ba kalakas ang mga iyon. Nabuo ang isang pulutong na nag-uusap-usap, may ilan na minamaliit siya at iniisip na porma lamang ang meron siya. Lumapit si Etsuki sa reception desk at nagpahayag ng Hungarian pumasok sa entablado. Tinanong kung ilan ang sasali, at buong kumpiyansang sinabi niyang mag-isa lamang siya. Nagulat ang receptionist sa sagot na yun. Nakita ang binata na mag-isang nakatayo habang ang iba ay nanunood mula sa malayo. Inakala ng babae na biro yun at nagbabala sa panganib ng lugar. Ngunit pinutol ni Etsuki ang usapan at malinaw na ipinahayag na ang tanging pakay niya roon ay ang lumaban. Hindi siya pinaniwalaan at inakala pang nagbibiro lamang, hanggang sa mabigyan siya ng isang malamig na tingin na nagpatahimik sa babae. Sa huli, ibinigay nito ang entry bracelet at nagbabala na wala siyang pananagutan sa anumang mangyari. Nagkomento ang mga tao na isa itong misyon ng pagpapakamatay para sa isang level 0 na baguhan sa level 10 na entablado. May ilan namang nag-isip na baka may taglay siyang pambihirang kaloob, ngunit may mga naniniwalang mas mahalaga pa rin ang antas kaysa sa anumang kapangyarihan. Hawak ang bracelet, lumapit si Etsuki sa gate at inihanda ang sarili. Inilapit niya ang pulso sa scanner at lumitaw ang screen na nagkumpirma sa pagpasok ni Etsuki Tenma sa entablado. Pinagaspas niya ang kanyang mga kamao at muling inalala ang pangakong tatapusin ang lahat sa loob ng 3 minuto. Kaagad na yumandarang digital timer sa screen at tuluyang nagsimula ang hamon. Sa mismong sandaling yun, naghanda si Etsuki sa labanan, nagkulay pula ang kanyang mga mata habang ang kanyang diwa ay nakatuon sa paparating na tunggalian. Tumakbo siya sa malawak na kapatagan at napagtantong mas malaki ang loob ng entablado kaysa sa kanyang inaakala. Huminto siya at nag-ipon ng lakas, sapagkat malinaw na niyang nararamdaman ang paglapit ng mga kaaway. Biglang sumulpot ang isang halimaw na yari sa kahoy at umatake, ngunit agad ipinakita ng system screen na ika-4 na antas lamang ito. Hindi na nag-aksaya ng oras ang binata. Lumitaw sa kanyang kamay ang isang talam na yelo at buong bilis siyang sumugod sa nilalang. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang hawak ang isang dambuhalang palakol na yelo, tila hinahamon ng iba pang mga halimaw na nakasaksi sa eksena. Hindi nagtagal, isang buong hukbo ng mga halimaw na kahoy ang lumitaw at humarap sa kanya, handa sa labanan. Sa labas ng entablado, nagtataka ang assistant kung bakit doon siya inilagay ng commander gayong may mas angkop na lugar para sa mga baguhan. Inisip niyang imposibleng malampasan ang Taiwajan maliban na lamang kung may lalampas pa sa pagiging tao. Naalala niya ang bayani na minsang nakita niyang banayad ang anyo, ngunit walang awa niyang winasak ang isang halimaw na ika-7 antas. Noon, malamig at malungkot ang mga mata nito, hindi kahawig ng sa isang tao. Sa kanyang alaala, malinaw na ang mga matang iyon ay hindi sa isang tao, kundi sa isang tunay na Diyos. Samantala, ipinahayag ng commander na may potensyal si Etsuki na tumapat kay Taiwajan, bagaman isa pa lamang siyang hilaw na diamante. Kung ang bayani ay isang Diyos na negal iligtas ng tao, si Etsuki naman ay kabaligtaran, isang demonyong nilalamon ng puot. Napagtanto ni Etsuki na ang mga halimaw sa ganitong antas ay hindi man lamang sapat upang i-activate ang kanyang overmise. Sa sandaling yun, tila nagising ang kanyang panloob na demonyo, at ang malalim na galit ay mas lalong sumilay sa kanyang mapupulang mata. Walang pag-aatubili, sumugod siya at winasak ang lahat ng halimaw na hamarang sa kanyang daraanan. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi maaaring ganoon lamang kadali ang lahat.
Nag-activate ang sistema at natukoy ang isang kasanayang may kakayahang mag-regenerate. Nagsimula ang pagsusuri ng kakayahan ng kalaban sa 5%. Ang halimaw na kanyang hiniwa sa 2 ay mabilis na naghilom at muling nabuo. Lumitaw ang screen na nagpapakitang tumaas ng malaki ang estadistika nito. Upang ipagtanggol ang sarili, ginamit ni Atsuki ang Black Ice Wall at hinubog ang yelo sa kanyang braso bilang sandata. Napagtanto niyang kailangan niyang magdulot ng matinding pinsala upang pigilan ang regeneration, habang ang analysis ay umabot na sa 17%. Patuloy ang walang humpay na pag-atake ni Atsuki gamit ang kanyang mga talam na yelo. Habang unti-unting umuusad ang pagsusuri, nagpakawala siya ng isang malakas na pababang hampas gamit ang dambuhalang espada ng yelo. Nahati sa gitna ang nilalang at tuluyang nabiyak. Sa isang mapanganib ng ngiti, ipinamalas niya ang determinasyong durugin ito upang hindi na muling makapag-regenerate. Gamit ang mga braso niyang nababalot ng yelo, pinanatili niyang magkahiwalay ang 2 bahagi ng halimaw hanggang sa tuluyan itong madurog sa maraming piraso. Napansin niya na unti-unting nauubos ang kanyang mana dahil sa matagal na paggamit ng Black Ice. Ngunit laking gulat niya nang makita ang halimaw na muling nagbubuo sa harap niya. Muling umatake ang nilalang, at napagtanto niyang hindi pa tapos ang laban. Sa puntong yun, umabot na sa 60% ang analysis. Sa bawat muling pagbuhay ng halimaw, lalo pang bumibilis ang pagsusuri. Nagpasya siyang gumamit ng kidlat upang makatipid ng mana at mapanatili ang distansya. Alam niyang ang tagumpay ay nakasalalay sa completion ng analysis, ngunit mabilis na nauubos ang oras. Habang papalapit ang 3 minutong limitasyon, pinagsama niya ang yelo at kidlat, dahilan upang umakyat ang analysis sa 75%. Inactivate niya ang parehong kasanayan upang pilitin ang regeneration ng kalaban at pabilisin ang pagkopya ng kakayahan. Batid niyang mapanganib ito, sapagkat kung kakailanganin ng mana ang copy skill, tuluyan na siyang mawawalan ng lakas. Habang patuloy siyang umiiwas sa mga atake, umabot sa 80% ang analysis. Tinanggap niya ang panganib, at sa gitna ng kanyang pag-atake ay umakyat pa ito ng 5%. Nagliliyab sa pula ang kanyang mga mata habang sumugod siya, nababalot ng aurang kidlat. Buong lakas niyang pinakawalan ng isang nakapupuksaing suntok sa ulo ng halimaw. Lubos na napagod ang kanyang katawan, at halos hindi na siya makatayo matapos gamitin ang napakaraming enerhiya. Sa sandaling yun, tinuhag siya ng halimaw ng maraming matutulis na tinik, at napagtanto niyang tuluyan ang naubos ang kanyang mana. Gayunman, sumilay ang isang ngiti sa kanyang mukha, sapagkat alam niyang ang copy skill ay hindi nangangailangan ng mana. Sa oras na makumpleto ang analysis, malinaw sa kanya na ang laban ay kanya na. Umabot sa 100% ang pagsusuri at muling lumitaw ang bughaw na Lotus. Nakuha niya ang bagong kakayahang Lotus Burst. Ipinakita ng screen ang detalye ng kasanayan, na nagdudulot ng malakas na pagsabog at may kasamang passive effect. Dahil dito, nadagdagan ng 20 puntos ang lahat ng kanyang estadistika at tuluyang gumaling ang lahat ng kanyang sugat. Humarap si Atsuki sa halimaw at naghanda na gamitin ang bagong kakayahan. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at pinakawalan ang Lotus Burst. Isang dambuhalang pagsabog na hugis lotus na nagliliyab ang tumama ng direkta sa halimaw. Ang lakas ng impact ay winasak ang lahat sa paligid sa isang malawak na alon ng apoy at pagkawasak. Nasiyahan si Atsuki sa resulta, at napagtanto niyang hindi basta-basta ang bagong kasanayan. Laking gulat niya nang malaman na naibalik din ng copy skill ang kanyang mana, kaya mas magiging madali ang paglipol sa mga halimaw. Sa gitna ng usok, napansin niya ang isang kumikislap na berdeng kristal sa lupa at sandaling pinagmasdan ito. Sa labas, nagpanik ang receptionist dahil halos 3 minuto na siyang nasa loob at nais nang tumawag ng rescue. Naniniwala ang assistant na imposibleng matapos niya ang hamon sa ganoong kabilis na oras, kahit alam niyang hindi siya matatalo ng halimaw. Biglang nagkulay berde ang screen at inanunsyo na may bagong record na naitala, na ikinagulat ng lahat. Hindi makapaniwala ang babaeng may bughaw na buhok sa kanyang nakikita at hindi maunawaan kung paano natapos ang hamon. Kinumpirma ng panel ang kanyang tagumpay sa loob lamang ng 2 minuto at 14 na segundo. Sa mismong sandaling yun, lumabas si Atsuki mula sa portal at bumagsak sa lupa sa sobrang pagod, habang malinaw na ipinapakita ng screen ang bagong record na kanyang naitala.
Nagwala ang buong pulutong sa sobrang pagkabigla at pananabik. Isang buong minuto ang itinipid niya kumpara sa record ni Tai Wajan, kahit isa lamang siyang level 0 na baguhang awakened. Unti-unting tumayo si Etsuki at humarap sa commander, malinaw ang determinasyon sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, tinawag niya itong kanyang guro, may kumpiyansang ngiti habang hinihintay ang sagot. Pinuri siya ni Minu Izumi at formal na tinanggap bilang kanyang alagad. Napansin ng assistant na matagal na niyang hindi nakikitang ganoon kasaya ang commander. Nagulat ang karamihan nang malaman na opisyal na siyang estudyante ng commander. Gayunman, may ilan pa ring nagduda sa kanyang tunay na potensyal. Sa gitna ng usapan, lumapit ang receptionist na halatang nahihiya. May dala itong maliit na kahon bilang regalo at taimtim na humingi ng paumanhin sa naging asal nito kanina. Tinanggap ni Atsuki ang kahon at mahinahong ipinahayag na nauunawaan niya ang pag-aalala nito bilang isang taong humaharap sa mga estranghero araw-araw. Nagpasalamat pa siya sa pag-aalala nito, dahilan upang mamula ang mukha ng babae at tuluyang mablangko sa hiya. Tinawag siya ng babaeng may bughaw na buhok upang umalis na sila, halatang naiirita sa sitwasyon. Binalaan niya ang binata na huwag magmataas dahil lamang estudyante siya ng kanyang ama. Sumang-ayon ang commander at iminungkahing itaas na ang antas ng pagsubok. Ayon sa kanya, napakadali na ng kasalukuyang entablado at handa na ang binata sa mas mataas na hamon. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ng commander na hindi antas ang pinakamahalagang sukatan ng lakas ng isang halimaw. Ang tunay na batayan ay ang uri ng nilalang, sapagkat may mga halimaw na umaasa lamang sa instinct, ngunit mayroon ding mga species na may katalinuhang katumbas o higit pa sa tao, at ang mga iyon ang tunay na mapanganib. Dagdag ng babaeng may bughaw na buhok, magkahawig ang awakened at mga halimaw, ngunit tanging ang mga tao lamang ang may mga klase. Dahil dito, ang susunod na destinasyon ni Atsuki ay ang mga advanced stage ng District 4. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang madilim na tanong kung naramdaman ba ng mga halimaw ang sakit noong pinaslang niya ang mga ito. Napansin ng assistant ang biglang paglabas ng madilim na aura mula sa binata at bahagyang kinabahan sa kung ano ang maaaring iniisip nito. May mga bulong-bulungan sa paligid na ang mga entablado sa District 4 na ay kontrolado ng isang taong nagngangalang Riki Noshida. May isang lalaki ang biglang nagpatahimik sa kausap niya, takot na baka may makarinig at mapahamak sila. Samantala, ipinakita si Riki Noshida, ang anak ng pinuno ng North District, sa isang eksenang pan ng kayabangan. Tinanong siya ng isang gwardya kung kailan siya aalis, ngunit ipinahayag niyang pag-aari niya ang lugar at aalis lamang siya kung kailan niya gusto. May mapagmataas ng ngiti, sinabi niyang ang pagpila ay para lamang sa karaniwang tao at hindi para sa tulad niya. Bumalik ang eksena kay Atsuki nang buksan niya ang Reg Along na tanggap at makita ang isang kumikislap na puting bato sa loob. Maya-maya, nakaupo siya kasama ang commander at ang assistant at ipinahayag na pamilyar sa kanya ang batong yun. Tinanong siya ng commander kung nakakita na ba siya ng Karma Stone, at hinawakan ni Atsuki ang bato habang inaalala ang malaking berdeng kristal na iniwan ng halimaw kanina. Napansin niyang magkaiba ang kulay ng dalawang bato. Nabigla ang assistant nang malaman na nakakuha siya ng intermediate Karma Stone sa isang rookie stage. Ipinaliwanag ng babaeng may bughaw na buhok na ang Karma Stones ay mga batong karanasan. Kapag natalo ang isang halimaw, naglalabas ito ng enerhiya na sinisipsip ng nanalo upang tumaas ang antas. Ang Karma Stone ay isang kristal na nag-iipon ng naturang enerhiya para magamit sa hinaharap. Gayunman, napansin niyang kakaiba na may nabuo nito sa isang napakasimpleng entablado. Ipinaliwanag ng commander na malamang ay dahil yun sa kaloob ni Atsuki. Naguluhan ang binata at ang assistant sa paliwanag. Ibinunyag ng commander na karaniwan ay automatikong sinisipsip ng awakened ang karanasan, ngunit hindi tumaas ang antas ni Atsuki. Pinaniniwalaan niyang ang enerhiya mula sa unang halimaw ay hindi napunta sa binata, kundi hindi sinasadyang nasipsip ng mga taong naroon, kabilang siya at ang assistant. Dahil walang ibang tao sa loob ng entablado ng sumunod na labanan, ang enerhiya ay hindi nasipsip at sa halip ay nag-solidify bilang Karma Stone. Tinanong ng assistant kung paano tumataas ang estadistika ni Atsuki kung hindi siya Nagel level up. Agad itong pinutol ng commander at sinabi na ang kaloob ng isang awakened ay lihim. Inutusan niya ang binata na gawin ang nais niya sa bato at ipinaalam na aalis siya sandali para sa isang kumperensya.
Bago umalis, nag-iwan siya ng 4 na tuntunin, panatilihin ang lihim, huwag magsalita tungkol sa kanyang kaloob, at linisin ang 6 na entablado. Tumango si Etsuki na may kumpiyansang ngiti at nangakong susundin ang lahat ng utos ng kanyang guro. Sa District 4, 2 awakened ang nakikipagtalo sa mga gwardya. Nagrereklamo sila dahil nakareserba raw ang entablado para sa pamilya Kinoshida. Isa sa kanila ang nagalit, sinasabing hindi sapat ang pera upang gawin ang anumang gusto nila. Iginiit niyang papasok siya dahil hindi pa dumarating ang mayamang binata at nagbantang isusumbong ang lahat sa Awakened Guild. Sa sandaling yun, may isang madilim na figura na may nagliliyab na pulang mata ang lumitaw sa kanilang likuran. Bago pa makakilos ang isang malakas na suntok ang tumama sa kanya at pinadala siya palayo. Ang maskuladong lalaki ay sumugod at mabilis na pinakawalan ang kamao patungo sa isa pang awakened. Nagbanggaan ang kanyang suntok at ang earth-type na atake ng binata, ngunit tuluyang nawasak ang depensa sa isang iglap. Nabigla ang awakened dahil ang kanyang B-rank na kakayahan ay walang naging epekto. Sa pag-angat ng ulo ng umaatake, tumambad ang mukha nitong tila bakal na may nagliliyab na pulang mata. May ngiting malamig. Ipinahiwatig niyang ni hindi man lang siya nakaramdam ng hapdi. Nanginginig sa takot ang isa pang binata, hindi makapaniwalang may ganoong nilalang. Kilala ang kanyang teknik bilang kayang bomb-utes ng kahit ano. Sa isang iglap, sinunggaban siya ni Teru Oga sa kwelyo, may nakakatakot na ekspresyon. Tuluyan ang nanigas ang binata sa harap ng panganib. Walang awa, binugbog ng maskuladong lalaki ang batang awakened na wala man lang kakayahang lumaban. Nakilala ng mga tao ang umaatake bilang si Teru Oga, isa sa mga haligi ni Riki Kinoshida. Isa siyang level 12 na metal elementalist. Hinawakan niya ang 2 lalaki at mariing nagbabala na walang sinumang papasok ng walang pahintulot. Banta niyang anumang pagtutol ay haantong sa kaparehong kapalaran. Inihagis niya ang isa sa lupa at sinakol ang isa upang iparating ang mensahe. Nagbabala rin siyang huwag nang subukang tumulong ang sinuman. Sa gilid, isang lalaking nakasuot ng pormal ang nagpayo kay Teru na huwag sosobra, dahil maraming nakamasid at maaaring magalit ang kanilang pinuno. Binaliwala ni Teru ang babala at may paghamak na inihagis ang sugatang binata sa lupa. Wala siyang pakialam sa maaaring kahinatnan ng kanyang ginawa. Sa sandaling yun, dumating si Etsuki kasama ang babaeng may bughaw na buhok upang tulungan ang nasugatan, na agad itinuro ang umaatake. Nagbulungan ang mga tao, sinasabing level 0 lamang ang binata at tiyak na mapapahamak sa pakikialam. May ilan ding nakapansin na pamilyar ang babaeng kasama niya. Sumigaw si Teru sa galit at mariing ipinahayag na walang makakapasok ng walang pahintulot, sabay taboy sa binata at banta na matatapos din siya tulad ng iba. Naunawaan ni Etsuki na wala siyang ibang paraan kundi ang talunin ang humaharang. Sinabi ng babaeng may bughaw na buhok na tatawag siya ng administrador, ngunit pinigilan siya ni Etsuki at ipinaalam na hindi na kailangan. Naalala niya ang mga salita ng kanyang guro na ipaglaban ang paniniwala gamit ang buong lakas. Hiniling niya sa assistant na asikasuhin ang mga sugatan habang siya ang haharap sa maskuladong lalaki. Lumabas ang status screen ni Etsuki. Kinutya siya ni Teru, hindi makapaniwalang isang level 0 ang mangangahas humamon sa kanya. Gayunman, may kakaibang pressure siyang naramdaman mula sa binata. Nang lumitaw ang estadistika ni Etsuki na may kabuuang 605 puntos, kahit may lamang siya sa antas ay kinabahan si Teru at hindi maunawaan ang nangyayari. Mariin niyang tinitigan ang binata, sinusubukang intindihin kung saan nagmumula ang kumpiyansa at nakatagong lakas nito. Sa salamin ng kanyang mata, nasalayan niya si Etsuki na papalapit sa isang bilis na halos hindi kapanipaniwala. Bago pa siya makareaksyon, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukhang metal. Nagulat ang buong pulutong sa bilis ng binata. May nagsabing kahit nasa 8 antas siya ay hindi niya masundan ang galaw na yon. Sa lakas ng impact, nagsimulang mabitak ang metal na depensa ng mukha ni Teru. Hinawakan ni Teru ang kanyang mukha at pinuri ang bilis ng binata. Napansin niya ang bitak na iniwan ng suntok, ngunit sinabi niyang kulang pa yun sa lakas at gumanti ng isang malakas na sipa. Tumilapon si Etsuki sa ere. Napagtanto ng binata na kailangan niyang gamitin ang Thunder Wave upang mapataas ang liksi at makalaban sa mas malakas na kalaban. Lumitaw ang kanyang status screen at nag-activate ang Overmiz. Nagsimula ang analysis ng metallization ng kalaban sa 1%.
Nagulat siya na sapat ang lakas ng kakayahan upang matrigger ang pagkopya. Napagpasyahan niyang seryosohin na ang laban at ituon ang atake sa mga bahaging hindi metal. Umakyat sa 5% ang analysis habang binabalangkas niya ang susunod na hakbang. Matatag na itinukod ni Atsuki ang mga paa sa lupa at naghanda sa buong bilis na pagsugod. Tinukso siya ni Tiro, sinasabing wala siyang lakas at bilis. Ngumiti ang Brute habang naghahanda sa panibagong atake. Sinamantala ni Atsuki ang bukas na depensa ng kalaban at ginamit ang Thunder Wave upang lalo pang bumilis. Nagulat si Tiro nang makita ang paggamit ng elemento ng kidlat. Sumugod si Atsuki, determinado na huwag bigyan ng oras ang kalaban na tuluyang mag-metalize. Sa sunod-sunod na mabilis na hampas, walang tigil na umusad ang analysis. Sa loob lamang ng ilang segundo, tumalon ng porsyento mula 25 hanggang 66. Nabigla ang mga nanunood at nagtaka kung paano nakakagamit ang binata ng kakayahan mula sa ibang klase. May ilan ang naniwalang maaaring talunin ng level 0 si Tiro. Naramdaman ng Brute ang desperasyon sa bilis ng kalaban. Batid niyang kung magpapatuloy yun, tiyak ang kanyang pagkatalo. Sa kagipitan, sumigaw siya sa kanyang mga tauhan upang tumulong, na pagtantong wala na siyang ibang mapagpipilian. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga ngipin habang inilalabas ang huling alas. Sa isang malakas na sigaw, pinakawalan ni Tiro ang napakalaking enerhiya. Sa tindi ng lakas, napunit ang kanyang damit. Ganap niyang minetalize ang buong katawan at umabot sa 88% ang analysis. Pinasalamatan niya si Atsuki sa pagtulak sa kanya sa hangganan. Ipinaliwanag niyang ang metal na katawan ay nagbibigay ng dagdag na depensa, dahilan upang lumampas sa 500 ang kanyang total defense. Ipinahiwatig niyang balak sana niyang hatiin ang binata, ngunit bilang pasasalamat ay bibigyan niya ito ng mabilis at hindi masakit na wakas. Hindi makapaniwala ang pulutong sa ipinakitang depensa, sapagkat napakataas nito. Akala ng marami ay panalo na ang binata kanina pa. Sa kanyang inisip ni Atsuki na ang ganitong anyo ay tiyak na malakas kumonsumo ng mana. Ibig sabihin, hindi maaaring mataas ang mana ng kalaban habang pinananatili ang ganoong depensa. Natawa si Tiro sa teorya, ngunit sa loob-loob niya ay nagulat siya sa talas ng intuisyon ng isang level 0. Ipinahayag ni Atsuki na hindi niya balak pahabain ang laban sa pag-ubos ng mana ng kalaban, dahil tatapusin niya ito sa sandaling iyon. Sa wakas, umabot sa 100% ang analysis. Muling nakita ng babaeng may bughaw na buhok ang paglitaw ng lotus, at napagtanto niyang patuloy pang lumalakas si Atsuki. Hindi maunawaan ng mga tao ang kakayahang yun, iniisip nilang hindi yun isang atake at nagtatakang paano siya mananalo gamit yun. Sa pagtatapos ng analysis, nakuha ni Atsuki ang kakayahang piercing sphere. Mabagal ang galaw nito, 1 metro bawat segundo lamang. Gayunman, may matibay na determinasyon ng binata na durugin ang depensang ipinagmamalaki ng kalaban. Nadagdagan muli ng 10 puntos ang kanyang mga estadistika, gumaling ang kanyang mga sugat, at muli siyang dinala sa loob ng bughaw na lotus. Hinamon niya si Tiro na subukang iwasan ang bagong atake. May kumpiyansang ngiti, inactivate niya ang piercing sphere. Hindi makapaniwala ang pulutong na nabasag ng isang level 0 ang depensa ng isang level 12. May nakita silang kakaiba sa mga mata ng binata. Isang maliit na bolang kulay madilim na lila ang lumitaw sa harap ni Atsuki, kumikislap sa misteryosong kapangyarihan. Dahan-dahan itong umusad pasulong. Sa sobrang bagal at halatang galaw ng atake, nagtawanan ang mga tao at inakalang nakakadismaya ito. May nagsabing isa lamang itong maliit na bola. Maging si Tiro ay napatawa at kinutya ang binata, hindi makapaniwalang may magagawa ang ganoong kainang atake. May mapanuyang ngiti siyang tumitig sa papalapit na sphere, iniisip kung yun na ba ang alas ng binata. Ngunit sa isang iglap, tumama ang sphere ng diretso sa kanyang dibdib, ganap na ikinagulat niya ang nangyari. Biglang nagbago ang anyo ni Tiro, napalitan ng matinding pagkabigla at sakit. Hindi niya maunawaan kung paano nabutas ang kanyang depensa. Ang maliit na bolang enerhiya ay dumaan sa kanyang metal na katawan na tila wala itong anumang hadlang. Tuluyang tinagos ng atake ang itinuturing niyang ganap at absolutong depensa. Ipinahayag ni Atsuki na ang kanang braso lamang ang kanyang pininsala dahil tao ang kalaban. Kung isa itong halimaw, diretso sana niyang tinarget ang leg nito. Pagkatapos nito,
Humarap siya sa mga tauhang naka-Amerikana. Sa malamig at walang emosyon na tingin, inutusan niya ang mga ito na dalhin ang sugatang lalaki sa ospital. Sunod ay mariin niyang pinaalis ang lahat, malinaw na ubos na ang kanyang pasensya sa sitwasyon. Nang inig sa takot ang mga lalaki at agad binuhat ang kanilang napinsalang pinuno mula sa lupa. Mabilis silang umalis sa lugar, tila takot na manatili pa roon. Sumabog sa tuwa ang babaeng may bughaw na buhok at ang buong pulutong. Hindi sila makapaniwalang nagawa ng binata ang imposible. Ang dalawang lalaking kanyang iniligtas ay lumapit at inanyayahan siyang bumuo ng grupo. Ayon sa kanila, kung magsasama-sama sila, madali nilang malilinis ang entablado. Isa sa kanila ang nasabik at binanggit na may healer sila sa koponan, kaya maaari nilang maibalik ang mana at magamit ng paulit-ulit ang sphere. Sa isip ni Atsuki, perpekto ang mataas na depensa ng mga halimaw dahil mas mapapabilis nito ang bagong kakayahan. Gayunman, kahit pilitin siya ng dalawa, seryoso niyang tinanggihan ang alok. Malinaw ang kanyang pasya na papasok siya sa hamon ng mag-isa. Nabigla ang mga tao sa desisyong yun. Hindi sila makapaniwalang haharapin niya ang isang advanced stage na antas 15 ng mag-isa. Binalaan siya ng babaeng may bughaw na buhok na tila sinusubok niya ang kapalaran. Isa sa dalawang lalaki ang nagpaalam at nagpas siyang maghanap na lamang ng ibang grupo. Nagpaalala ang assistant tungkol sa mataas na depensa ng mga halimaw at nag-alala kung kakayanin ng kanyang mana. Pinawi ni Atsuki ang pangamba nito. Namula ang babae at mariing itinanggi na nag-aalala siya, sabay sabing aasikasuhin na lamang niya ang mga sugatan at bahala na siya sa nais niyang gawin. Bago siya umalis, nag-iwan pa siya ng babala na ang mga Stone Beast ay gumagalaw ng pangkat-pangkat at dapat mag-ingat sa paggamit ng mana. Tumango si Atsuki at naglakad patungo sa tarangkahan. Kinumpirma ng sistema ang pagpasok ni Awakened Tenma. Sa pagpasok niya sa entablado, minasdan niya ang tanawing nasa harap niya. Agad niyang napagtanto na mas marami ang mga kaaway kaysa sa kanyang inaasahan. Ang lugar ay isang tigang at batuhing larangan ng labanan. Sa malayo, ilang mga nilalang na bato na may nagliliwanag na mga mata ang nakatitig sa kanya. Ipinakita ng system screen ang estadistika ng isang stone statue na may kabuuang 460 puntos at kakayahang gawing depensa ang mahika. Naghanda si Atsuki na subukan ang bagong kakayahan. Nais niyang makita kung maa-activate ng mga halimaw ang passive condition ng sphere. Pinakawalan niya ang piercing sphere na kumikislap sa matinding liwanag. Nagtipon ng lilang at bughaw na enerhiya sa kanyang kamay bago niya ito ihagis. Sumugod ang halimaw na bato, walang kam-alay-malay sa paparating na panganib. Tumama ang sphere at bamutis ng malaking butas sa dibdib ng nilalang. Kinumpirma ng sistema ang pagkatalo ng isang level 9 na stone statue. Dahil dito, napatunayan ni Atsuki ang kanyang teorya. Tumaas ng 100% ang bilis ng sphere. Agad siyang nakontento sa resulta. Maya-maya, 3 pang stone creature ang lumitaw at humarap sa kanya, mas mabagsik ang anyo kaysa sa nauna. Napagtanto niyang ang mababagal na halimaw ay perpektong target ng kanyang kakayahan. Binalot niya ang sarili ng kidlat at muling lumaban. Matapos talunin ng ilan pa, napansin niyang bawat putok ng sphere ay kumokonsumo ng 50 mana. Sa kasalukuyang reserba, 2 na lamang ang natitira niyang bala. Sa sitwasyong yun, nakita niyang papalapit ang 2 halimaw at hindi pa lumalabas ang boss. Kinailangan niyang magtipid ng lakas para sa huling laban. Napagtanto niyang kailangang patumbahin ang 2 gamit ang iisang atake. Nag-ipon siya ng enerhiya at pinakawalan ang sphere patungo sa lupa upang lumikha ng makapal na ulap ng alikabok. Sa pagsabog, nagliparan ang mga bato at pansamantalang nabulag ang mga halimaw. Sinamantala niya ang pagkakataon at tumalon sa ere, nagkamit ng tactical na bentahe mula sa itaas. May masamang ngiti sa kanyang mukha at nagliliyab sa pula ang kanyang mga mata sa bugso ng adrenaline. Pinagtuunan niya ng lahat ng natitirang lakas ang sphere at pinakawalan ito mula sa himpapawid. Nagningning ng matindi ang lilang enerhiya at tumama ng eksakto sa 2 halimaw. Muling tumaas ang bilis ng sphere at kinumpirma ng sistema ang sabayang pagkatalo ng 2. Lubos na napagod at tuluyang naubusan ng mana, bumagsak siya sa lupa. Kahit pagod, naisip niyang sana ay mayroon siyang kakayahang makapagpagaling o makabawi ng lakas. Gayunpaman, napansin niyang kaya na niyang tamaan ang mga target na tumatakbo sa bilis na 5 metro bawat segundo.
lalong lumakas ang kanyang kakayahan. Ipinakita ng screen ang detalye ng piercing sphere, na maaaring umabot hanggang 500% ang pagtaas ng bilis. Biglang yumanig ng marahas ang lupa at nilukuban ng isang dambuhalang anino si Atsuki. Sa sumunod na sandali, umangat ang boss ng entablado na may nakabibinging ungol, nagpapalipad ng makapal na alikabok. Inactivate ng halimaw na bato ang B-rank na kasanayang gigantification at naging napakalaki. Ipinakita ng screen na ito ay level 15 at may kabuuang 777 puntos. Sa harap ng matinding panganib, inactivate ni Atsuki ang Thunder Wave upang pataasin ang kanyang leksi ng 50%. Napaisip siya kung kaya bang batasin ng kanyang sphere ang ganoong katibay na kalaban. Dahil dito, napagpasyahan niyang ang pinakamainam na target ay ang ulo upang magdulot ng mas malaking pinsala. Tumalon siya ng mataas at nakakita ng perpektong pagkakataon upang ilunsad ang atake gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ngunit agad niyang napagtanto na napakaliit ng sphere at maaaring hindi sapat ang pinsalang idulot nito upang pabagsakin ang dambuhala. Sinamantala ng halimaw ang pagkakataon at hinampas siya ng napakalaking braso. Sa gitna ng ere, napagtanto ni Atsuki na hindi na niya kayang umiwas. Wala nang ibang pagpipilian. Agad niyang inactivate ang Black Ice Wall upang subukang salagin ang paparating na bagsik na tama. Tumama ang dambuhalang suntok sa depensang yelo ni Atsuki na may nakapangingilabot na puwersa, winasak ang lahat ng hamarang dito. Tumilapon siya at sumalpok sa pader, at doon niya lubos na napagtanto na higit na mas malakas ang nilalang kaysa sa kanyang inaakala. Sa sandaling yun, nag-activate ang kanyang overmiss nang matukoy ang gigantification, at sumili ang isang ngiti sa kanyang mukha dahil batid niyang makatutulong ito sa kanya. Sa malayo, nasa loob ng kanyang mansyon si Ragi Kainseta nang may tumanggap ng tawag ang isa sa kanyang mga tauhan at halatang nabigla. Nainis ang mayamang binata sa ingay at inutusang tumahimik ang lalaki dahil kinamumuhian niya ang pagsigaw. Humingi ng paumanhin ang tauhan at ipinaliwanag ang nangyari, may isang taong tumalo kay Teru Oga at pumasok sa entabladong nakalaan para sa kanilang pamilya. Nag-alab ang galit ni Ragi at agad na inisip kung isang awakened na lampas 30 antas ang gumawa nito. Ipinaliwanag ng tauhan na abala ang mga high-level awakened at puro mga baguhan lamang ang naroon, kaya imposible raw na natalo si Teru ng isang rookie. Hiniling ni Ragi ang karagdagang impormasyon, ngunit bigla niyang pinutol ang usapan at sinabing hindi na niya kailangan ng detalye dahil kung aalis sila ngayon, aabot pa sila. Sa inis, sinigawan niya ang tauhan na kumilos agad. Takot na sumunod ang lalaki, at habang inaalis ni Ragi ang kanyang Amerikana, taimtim niyang ipinangako ang paghihiganti sa sinumang umalipusta sa pamilya Kainseta. Samantala, bumalik ang eksena sa entablado kung saan umabot na sa 100% ang analysis. Muling lumitaw si Atsuki sa loob ng bughaw na lotus. Nakupya na ang kakayahan, at ang dambuhalang nilalang na bato ay patuloy pa ring nakatitig sa kanya. Napansin ni Atsuki na bagaman tapos na ang analysis, ang kanyang piercing sphere ay umangat na sa ikalawang antas. Ipinakita ng screen na ang bilis nito ay umabot na sa 7 metro bawat segundo at maaari na niyang baguhin ang laki. Nad-obel rin ang passive bonus at maaari na niyang i-adjust ang sukat kapalit ng mana. Nabuhayan siya ng loob at nagpas siyang subukan agad ang bagong kakayahan. Ipinakita ng system na nakakuha siya ng piercing sphere level 2 at 20 stat points, ngunit bumaba ang kabuuang halaga dahil sa naunang pagod. Sa ibabaw mismo ng dambuhalang golem, ginugol niya ang lahat ng natitirang mana upang likhain ang pinakamalakas na sphere na kaya niya. Isang napakalaking bowl kulay ube at itim ang bumagsak mula sa itaas at tumagos sa nilalang mula ulo hanggang paa sa isang iglap. Nakahandusay sa lupa, pagod, napangiti si Atsuki at napaisip kung nasobrahan ba siya dahil tuluyan ang naubos ang kanyang mana. Kinumpirma ng sistema ang pagkatalo ng golem at ang pagtaas ng bilis ng sphere ng 200%. Hawak ang isang berdeng karma stone, kinalkula niya na kung mauulit pa ito ng 2 beses, aabot na sa bilis ng isang sasakyan ang kanyang atake. Doon niya napagtantong halos hindi niya pinansin ang mga passive effect, kahit na napakalaking tulong pala ng mga ito. Naalala niya na ang Lotus Burst ay nagpapalawak ng saklaw ng lahat ng kanyang kasanayan. Ipinakita ng screen na nadaragdagan ng 1% ang range ng bawat kasanayan sa bawat mapapatay, at doon niya nasalayan ang napakalaking potensyal nito.
Sa labas, ipinakita ng panel na natapos ang hamon sa loob lamang ng 3 minuto at 1 segundo. Nabigla ang lahat, dahil karaniwang inaabot ng 10 minuto ang isang grupo ng 5, at muling nabasag ang record ni Taiwajan. Nang lumabas si Atsuki, nagtaka ang mga tao kung bakit level 0 pa rin siya at wala man lang bakas ng sugat. Pinagmamasdan siya ng babaeng may bughaw na buhok at napabulala sa pagtataka na muli siyang nakalusot ng walang galos at nakabasag pa ng record. Napansin niyang mabilis talaga ang binata at tumitig sa kanya nang may pagkabigla. Ipinaliwanag ni Atsuki na mahina ang nilalang sa piercing attacks at itinuro ang isang kumikislap na paru-parong lumulutang sa paligid, nagtatanong kung ano yon. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang isang Shikami user at ipinaliwanag na ang paru-paro ay ang kanyang Jade familiar. Namangha ang binata at ipinahayag na yon ang unang pagkakataong makakita siya ng isang Shikigami, at tunay itong maganda. Tinukoy niya ang usapin ng iba't ibang klase ng awakened, bagay na ikinagulat ng babae dahil hindi niya inaasahang hindi ito alam ng binata. Ipinaliwanag ng assistant na may 4 na pangunahing kategorya, at 3 na ang kanyang nasaksihan. Ang una ay ang mga elementalist na kumokontrol sa isa sa 7 elemento at siyang pinakakaraniwan at pinakamakapangyarihan. Binanggit niya bilang halimbawa ang kaklase ng binata, pati na rin ang brute na si Tiro na isang metal elementalist. Ang ikalawang klase ay ang Shikami user na nakakapagtawag ng isang familiar na tanging sa kanila lamang susunod. Ibinunyag niyang ang familiar ay kasama na ng master mula pa sa kapanganakan at may sarili ring estadistika. Matapos ang paliwanag, tinanong niya kung may nais pang malaman ang binata. Napansin ni Atsuki na mas malakas pa ang Shikigami kaysa sa kanyang amo at nagduda kung senior nga ba siya. Nabigla at nainis ang assistant sa pagiging prangka ng binata at ipinaliwanag na ang mga Shikigami ay sumisipsip din ng karanasan, kaya palaging mas malakas kaysa sa kanilang mga master. Sa loob ng isip ni Atsuki, mabilis niyang napag-isipang mas madali palang atakihin ng direkta ang gumagamit. Kinabahan ang babae nang maramdaman niyang muling tumatagas ang madilim na aura mula sa binata at nagtaka kung ano ang nasa kanyang isip. Hindi pinansin ni Atsuki ang reaksyon at nagtanong tungkol sa susunod na klase dahil 2 pa lamang ang nababanggit. Sa huli, ipinaliwanag ng babae na ang ikatlong klase ang pinakahiwaga sa lahat at kakaunti lamang ang impormasyon tungkol dito. Itinuro niya na ang klaseng yun ay mismong sa binata, ang Orderer, na ikinagulat niya. Ipinaliwanag niya na ang dahilan ng pagiging misteryoso nito ay dahil magkakaiba ang kakayahan ng bawat isa, tulad ng bughaw na lotus ng binata. Nagbigay siya ng mga halimbawa gaya ng pagkontrol sa laki ng katawan, paglikha ng mga kopya, o pagunat ng katawan. Ipinakita niyang ang karaniwang kasanayan ay mula C hanggang S rank, ngunit ang mga Orderer ay may eksklusibong Z-rank skills. Dahil sa mga natatanging kakayahang ito, espesyal ang kanilang klase, at iyon ang dahilan kung bakit pinagalitan siya ng kanyang ama sa pagtatanong tungkol sa kakayahan ng binata. Tinawag niya itong isang hindi normal na pag-iral dahil gumamit ito ng 3 magkaibang kasanayan, at 2 pa ay mula sa elementalist. Sa isip ng binata, dahil wala roon ang kanyang guro, ayos lamang na ipagpatuloy ng babae ang pagsasalita tungkol sa kanya. Tinanong niya ang huling natitirang klase, ngunit sinenyasan siya ng babae na tumahimik. May ngiti, sinabi nitong yun ang parusa dahil wala siyang ibinabahagang impormasyon tungkol sa sarili. Tinanggap ng binata ang parusa, at ipinaalam ng babae na maayos na ang estudyanteng kanyang nailigtas at tinanong kung ano na ang susunod niyang balak. Ipinahayag ng binata na balak niyang linisin muli ang entablado, ngunit agad siyang binalaan ng babaeng may bughaw na buhok na may 2 araw na cooldown bago ito muling pasukin. Nabigla siya sa haba ng paghihintay at napagpasyahang ituon muna ang pansin sa pagpapalakas ng isa pa niyang kakayahan, ang Lotus Burst. Dahil dito, nagtanong siya kung may lugar bang maraming halimaw upang doon magsanay. Napangiti ang assistant at sinabi niyang alam niya ang perpektong lugar para sa layunin niya. Nagbabala siya na magiging napakahirap yun kung walang area of effect na atake, ngunit buong kumpiyansang ngumiti ang binata. Kinumpirma niyang papasok siya, at napagtanto niyang hindi alam ng babae ang tungkol sa Lotus Burst. Ang lugar na tinukoy ay ang Locust Desert, isang entabladong may mahigit 1,000 mababang antas na halimaw ngunit umaatake ng sabay-sabay sa napakaraming bilang. Iginiit ng babae na napakapanganib doon, ngunit tiniyak ng binata na kakayanin niya. Ang mga tao sa paligid ay inakalang wala na siya sa katinoan,
at may isa pang nagbanggit na tiyak na magpapakita roon si Rikino Shida. Samantala, dumating ang mayamang binata sa entablado at napagtantong wala na roon ang kanyang pakay. Kinumpirma ng tauhan na umalis na ito at nilinis ang lugar sa loob lamang ng 30 minuto. Nagngit-ngit si Ri sa galit, hindi matanggap na ginagawa siyang katawa-tawa ng binata. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na kontakin ang isang tracker upang sundan ang mga bakas ng mana. Pan ng puot, ipinahayag niyang gusto niya ang binata ng buhay upang maranasan ito ang impyerno sa lupa. Sa ibang dako, may isang assassin na nagtatago at nagrereklamo sa kanyang kapalaran. Hindi niya inaasahan na may ganoon kalakas na tauhan ang mayamang binata. Nakahinga siya ng maluwag sa pag-aakalang nakatakas siya. Iniisip na kung hindi dahil sa kanyang kakayahan ay matagal na sana siyang patay. Nagtago siya sa isang eskinita, panatag na ligtas na siya. Ngunit biglang lumitaw ang isang dambuhalang lobo na may pulang mata at sinugod siya. Kinagat siya nito ng malakas, walang iniwang pagkakataong makalaban. Mula sa tuktok ng isang gusali, pinagmamasdan ni Charles ang eksena kasama ang kanyang higanteng lobo. Nababalot ng takot ang assassin at hindi niya maunawaan kung paano siya natagpuan ng ganoon kabilis. May malamig na ngiti, ipinaliwanag ni Charles na ang kanyang familiar na si Mort ay may napakatalas na pangamoy at kayang mas agap ang amoy ng kamatayang taglay ng biktima. Nakiusap ang lalaki sa takot, umiiyak para sa kanyang buhay, ngunit walang awa ang sagot ni Charles. Ipinahiwatig niyang magagalit ang kanilang amo kung palalampasin niya ito. Sa nagliliyab na pulang mata, inutusan niya ang lobo na tamasahin ang inihain sa kanya. Tinapos ng dambuhalang lobo ang buhay ng kawawang lalaki doon mismo. Maya-maya, napansin ni Charles na sa wakas ay tumaas na ang antas ng kanyang familiar matapos ang mahabang panahon. Ipinakita ng screen ang estadistika ng Hound of Mort na umabot na sa antas 16 at nagkamit ng mga bagong kakayahan. Matapos ang lahat, tinanggap ni Charles ang isang tawag at iniulat sa seryosong tinig na tapos na ang gawain. Sa isa pang tawag, nalaman niyang malubha ang pagkakasugat ni Oga. Napaisip siya kung natuklasan na ba ang kahinaan ng brood. May ngiting puno ng interes, sinabi niya sa kanyang lobo na may panibagong biktima na silang hahabulin. Sa malayo, dumating ang binata at ang babaeng may bughaw na buhok sa Locust Desert. Tiningnan niya ang malalawak na bukirin at nagtaka kung talagang ganoon karami ang mga balang. Ipinaliwanag ng babae na pinipili ng mga halimaw ang mga kapaligirang angkop sa kanila, at ang paghula rito ay isang pangunahing kasanayan. Binanggit niyang napakapanganib ng entabladong ito kaya't pinag-iisipan na itong isara. Napansin ng binata na walang receptionist at nagtaka kung bakit, gayong antas 13 lamang ito. Ipinaliwanag ng babae na kakaiba ang mga patakaran doon dahil labis ang agresyon ng mga halimaw at hindi masukat ang dami ng mga ito. Isang saglit na pagkukulang ay sapat upang palibutan at lamunin ng buhay ang sinuman. Ipinakita ang isang bungunan na linis hanggang buto bilang patunay ng panganib. Ngunit ngumiti ang binata at ipinahayag na yun mismo ang hinahanap niya. Naisip ng babae kung gusto pa niyang umatras, ngunit buong kumpiyansang ipinahiwatig ng binata na hindi siya ganoon kaina upang maging pagkain ng mga insekto. Pinanood siya ng babae habang pumapasok sa portal, napapansing sa kabila ng lahat ng babala ay napakatatag ng kanyang kumpiyansa. Sa kanyang isipan, inisip niyang nagawa na niya ang lahat ng paalala at kung mapahamak man ang binata, wala na siyang kasalanan. Bigla niyang naalala na walang katapusang lumilitaw ang mga balang hanggat hindi natatalo ang boss, kaya nagpasya siyang habulin at balan siya. Naghanda siyang pumasok sa portal na may determinasyon. Ngunit bago pa siya makapasok, hinaranggan siya ni Charles at ng kanyang dambuhalang lobo. Agad nilang sinara ang kanyang daraanan. May mapanganib na ngiti at nagliliyab na pulang mata, ipinahiwatig ni Charles na may hinahanap siya. Biglang naging mas mabigat ang tensyon sa paligid. Samantala, pumasok na ang binata sa entablado. Sinuri niya ang paligid at napansin ang kalat at pagkatiwangwang ng lugar. May ngiti sa kanyang mukha, pinalakpak niya ang kanyang mga kamay at inanyayahan ang mga peste sa kanilang paglipol. Sa gitna ng tigang na kapatagan, isang panakatuwak ang nakatayong mag-isa, lalong nagbibigay ng nakakatakot at abandonadong anyo sa lugar. Ipinakita ng system screen ang mga balang na nasa antas 1 at 2. Napansin niyang mababa ang kanilang individual na antas. Hindi nagtagal, lumitaw sa himpapawid ang isang napakalaking kawan ng mga balang.
Napagtanto niyang lampas sa inaasahan ang dami ng mga ito. May mapanganib na kislap sa kanyang mga mata, inactivate niya ang Lotus Burst. Napagpasyahan niyang perpekto ang sitwasyon para sa kanyang pagsasanay. Binalot niya ang sarili ng yelong baluti at inilatag ang plano, hahayaan niyang magtipon ang lahat ng mga balang upang tapusin ang mga ito sa isang bagsakan. Tuluyang pinalibutan siya ng kawan, at sa sandaling iyon ay pinakawalan niya ang Lotus Burst. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa gitna ng nagkukumpulang mga halimaw. Ganap na pinakawalan ng kasanayan ang lakas nito at winasak ang napakaraming balang. Kinumpirma ng sistema ang sunod-sunod na pagkatalo at ang pagtaas ng saklaw ng kakayahan. Sa gitna ng pagkawasak, nanatiling nakatayo ang binata habang patuloy ang paglabas ng mga notification. Lubhang nakapangingilabot ang lakas ng kanyang kasanayan. Ipinakita ng screen ang Lotus Burst sa ikalawang antas, may diametrong 10.5 metro, at ang kabuuang saklaw nito ay umabot na sa 110%. Kinuwenta ng binata na kung 10% lamang ng kanyang mana ang gagamitin niya, makapagpapakawala siya ng humigit kumulang 10 putok at mapapataas ang saklaw ng kanyang kakayahan ng halos 1,000%. Ipinakita ng screen ang kanyang mana na nasa 280 mula sa 252, at napailing siya sa inis dahil sa cooldown ng entablado. Nagtaka rin siya kung bakit wala pang lumalabas na abiso ng tagumpay, kaya nagsimulang maghinala na may mali. Biglang may natukoy ang sistema na isang C-rank na kasanayan at agad na nag-activate ang overmiss analysis sa 1%. Nabigla ang binata at naisip na may mga nalalabing nilalang pa sa paligid. Sa sumunod na sandali, isang panibagong kawa ng mga balang ang muling pumalibot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Suot ang kanyang yelong baluti, napagtanto niyang naging pabaya siya at ang natukoy na kasanayan ay malamang pag-aari ng boss ng entablado. Ang problema, wala siyang ideya kung saan ito nagtatago. Gayunman, maaari pa rin niyang palawakin ang saklaw ng kanyang mga atake. Nagpasya siyang patuloy na lipulin ang mga balang hanggang sa tuluyang magpakita ang punong nilalang. Muling sumabog ang isang atake at kinumpirma ng sistema ang mga pagkatalo, dahilan upang umakyat ang saklaw sa 220%. Nabigla siya nang makitang umabot na sa 16 na metro ang diametro ng kanyang kakayahan at halos hindi kapanipaniwala ang epekto. Kahit napakarami na niyang kawan ang winasak, nagtataka pa rin siya kung bakit hindi pa lumilitaw ang boss. Ipinakita ng eksena na ang mga balang ay patuloy na napipisa mula sa mga itlog na nakabaon sa ilalim ng lupa. Dahil dito, muling nabubuhay ang mga nilalang, at doon niya tuluyang naunawaan na tama ang babala tungkol sa walang katapusang paglitaw ng mga ito. Habang patuloy ang pagdami ng mga halimaw, umakyat sa 27% ang analysis ng kasanayan ng boss. Ipinakita ng status screen na may sapat pa siyang mana para sa 9 na pagsabog, kaya naghanda siyang ipagpatuloy ang laban. Nagliyab ang kanyang mga kamay habang ipinamalas niya ang determinasyon na hindi mahalaga kung ilang beses silang bumalik. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay na may yelong baluti at nangakong lilipulin ang lahat. Mula roon, pinakawalan niya ang isa pang mapanirang pagsabog at kinumpirma ng sistema ang mga pagkatalo. Sunod-sunod ang mga abiso habang 2 beses niyang ginamit ang kasanayan ng magkakasunod. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang mga halimaw at ipinagpatuloy ang pag-atake, ginagamit ang kakayahan ng 7 beses pa. Ipinakita ng screen na ang diametro ng kasanayan ay umabot na sa humigit kumulang 50 metro at 4.5, na may halos 970% bonus. Sa kabila nito, napagtanto niyang sapat na lamang ang kanyang mana para sa isang huling putok, ngunit patuloy pa ring dumaragsa ang mga balang. Ganap na napalibutan, napagtanto niyang tila walang katapusan ang mga kaaway at naging desperado ang sitwasyon. Higit pa roon, hindi pa rin nagpapakita ang boss. Sandaling naisip niyang umatras upang tapusin ang analysis, ngunit agad niya itong itinaboy sa isip, sapagkat ang pag-urong ay tanda ng pagkatalo at hindi iyon ang kanyang landas. May nag-aalab na pulang liwanag sa kanyang mga mata, inihanda niya ang huling atake at pinakawalan ang Lotus Burst gamit ang lahat ng natitirang lakas. Lubos na napagod, napaluhod siya sa lupa at napagtantong sa ganitong takbo ay hindi na siya magtatagal. Sa kabila ng napakaraming pagsabog, hindi man lang nabawasan ang bilang ng mga balang. Umabot sa 71% ang analysis at doon niya napagtantong lahat ng mga nilalang matapos ang una ay antas isa lamang.
Sa wakas, naunawaan niya ang katotohanan, ang kasanayan ng boss ay walang hanggang reproduksyon. Sa sandaling yon, lumitaw ang Locust Queen. Ipinakita ng screen ang kanyang estadistika bilang antas 13 at kakayahang kontrolin ng hanggang 110 balang ng sabay. Alam ng binata na kailangang patayin ang pinagmulan, ngunit ubos na ang kanyang mana at halos tapos na ang analysis. Biglang lumitaw ang isang bughaw na globo at tuluyang natapos ang pagsusuri, iniligtas siya mula sa alang-a ng kalagayan. Nakuha niya ang kasanayang mana sense, na nagbabalik ng 10% ng mana sa bawat kaaway na natutukoy. Napasaya siya sa bagong kakayahan dahil may saklaw itong lampas 1,000 metro at sabay pang nagbabalik ng mana. May mapanuksong ngiti, naisip niyang kaya niyang paulit-ulit na pag-ani ng mga balang gamit ang kakayahang ito, ngunit nagpas siyang tapusin na ang laban dahil may naghihintay sa kanyang babae sa labas ng entablado. Kinumpirma ng screen na nadagdagan ng 10 puntos ang lahat ng kanyang estadistika at ganap na naibalik ang kanyang kalusugan at mana. Umabot na sa 1,120 ang kanyang kabuuang stats. Inihanda niya ang sarili upang hanapin ang boss gamit ang bagong kasanayan. Nagpalabas siya ng bughaw na alon ng enerhiya na kumalat sa buong larangan upang matunto nito. Lumawak ang mana wave at sa wakas ay natagpuan ang Locust Queen na nakatago sa ilalim ng lupa. Nagningning ng bughaw ang kanyang mga mata at may ngiting puno ng kumpiyansa, na pagtanto niyang nahanap na niya ang target. Naghanda siya sa huling atake, buo ang loob at malinaw ang determinasyon. Ipinakita niyang walang silbi ang pagtatago sa likod ng mga anak at inihanda ang kanyang piercing sphere. Pinagsama niya ito sa passive effect at pinakawalan ng buong lakas patungo sa boss. Ipinakita ng screen na umabot sa 120 metro ang saklaw ng atake habang tinutuhog ng orb ang lupa sa matinding bilis. Tinamaan ng direkta ang Locust Queen at tumilapon. Sa isang iglap, lumitaw ang binata sa likuran niya, nababalot ng kidlat at yelong baluti. May mapanganib ng ngiti at nagliliyab na mga mata, winakasan niya ang laban sa isang tiyak na galaw. Pinaira-piraso niya ang reyna gamit ang talam na yelo, hindi nagbibigay ng kahit kaunting pagkakataon. Nang makita ang natitirang mga balang, napagtanto niyang nawala na sila ng kaayusan nang mawala ang kanilang pinuno. Sa nag-aalab na kamay, ipinahiwatig niyang susundan na rin nila ang kanilang reyna. Napansin niyang ang saklaw ng kanyang mga kasanayan ay umabot na sa higit 1,210%, at ang abot ng orb ay nasa 131 metro. Kinumpirma ng screen na ang diametro ng Lotus Burst ay 65.5 metro at patuloy pang tumataas ang saklaw ng orb. Pinulot niya ang isang item at nasiyahan sa ani, iniisip na babalik pa siya upang lalo pang palakasin ang kanyang passive. Sa kanyang pag-alis, nagtala siya ng bagong record na 17 minuto at 7 segundo at naisip na tiyak na nag-aalala na ang babae sa labas. Nang makita niya itong naghihintay, inakala niyang mapapag-alitan siya. Ngunit napangiti siya at nakitang kaakit-akit ang kakaibang ugali nito. Humingi siya ng paumanhin dahil sa pag-aalala. Subalit paglapit niya, tumambad ang nakakatakot na tanawin, nakahandusay ang babae sa lupa at mula sa dilim ay nakatitig sa kanya ang isang pares ng pulang mata. Hawak siya ni Charles sa leeg at ipinahayag na kung nagawa niyang linisin ang entablado ng mag-isa, siya ang taong hinahanap ni Reggie. Idinagdag niyang sinubukan niyang kumuha ng impormasyon, ngunit kahit sugatan ay hindi nagsalita ang babae. Sa sandaling yon, lumitaw ang binata at mariing ipinahayag na pakawalan ang babae. Bilang kapalit, ipinangako niyang iiwan ang kalaban na halos hindi na makatayo. Natawa ng malakas ang lalaking may sombrero sa banta at minamaliit ang binata, iniisip na nagiging mayabang lamang ito dahil isa pa ring level 0 na baguhan. Sa isang kisap mata, sumugod si Etsuki na nababalot ng kidlat, diretso sa kalaban upang umatake. Nabigla si Charles sa hindi kapani-paniwalang bilis ng binata at nakaramdam ng paparating na panganib, ngunit biglang sumulpot ang dambuhalang lobo na si Mort at hinarang ang suntok gamit ang ulo nito upang protektahan ang kanyang amo. Na-detect ng sistema ang isang B-rank na Shikigami at agad na nag-activate ang Overmiz. Habang nagsisimula ang pagsusuri sa nilalang, napagtanto ng binata na ang lobo ay isang Shikigami at ang lalaking may sombrero ay isang user. Pinuri ni Charles ang galaw at bilis ng binata at doon niya naunawaan kung bakit natalo si Oga kahit hindi pa nito nagagamit ang buong lakas.
Pagkatapos, ginamit niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagharang sa sarili gamit ang babaeng may bughaw na buhok, hawak bilang panangga. Tinawag ni Atsuki ang pangalan ni Asia habang pinipigilan ang lobo at patuloy na tumataas ang analysis. Binuka ng nilalang ang napakalaking bunganga at sinubukang kagatin ang braso ng binata ng buong lakas. Pinagyabang ni Charles na kayang durugin ng kagat ni Mort ang anumang depensa na mas mababa sa 300. Ngunit nagbago ang kanyang anyo sa matinding pagkabigla nang makita ang hindi inaasahan, hinadlangan ng binata ang kagat gamit ang yelong braso at sabay inihanda ang piercing sphere. Sumabog ang sphere sa loob mismo ng bunganga ng lobo at pinakawalan ito palayo sa tindi ng impact. Ipinahayag ng binata na kapag nawala ang Shikigami, wala ng depensa ang user, at umabot sa 77% ang analysis. Nabigla si Charles at hindi makapaniwalang ginagawa iyon ng isang rookie. Ipinaliwanag niyang may response skill si Mort na lubhang nagpapabilis sa muling pagbuhay nito. Sa sumunod na sandali, nag-regenerate ang dambuhalang lobo at sumigaw si Charles ng panlalait, inuutos na gawing pagkain ang binata. Agad na inactivate ni Atsuki ang mana sense at kumalat ang bughaw na alon ng enerhiya sa paligid. Naiwasan niya ang panibagong atake at napagtantong tama ang desisyong panatilihing aktibo ang kasanayan. Patuloy ang analysis, batid niyang malapit na itong matapos, ngunit kung lilito ang bughaw na lotus, maaaring maghinala ang kalaban. Samantala, naging desperado si Charles dahil nakikita niyang mas malakas, mas mabilis, at may kakayahang mag-detect ang binata. Muli niyang tinakat ang assistant, nagbabantang papatayin ito kung magpapatuloy pa ang paglaban. Ninais ng binata na tapusin ang analysis nang hindi pinapakita ang bughaw na lotus, ngunit naging komplikado ang sitwasyon. Nang tuluyang matapos ang analysis, nakuha niya ang kasanayang Shikigami Eater na nagbibigay daan upang kontrolin ang Shikigami ng iba. Nadagdagan ang kanyang mga estadistika ng 20 puntos, ngunit nabigo ang paggaling dahil hindi ganap ang activation ng kopya. Napagtanto niyang nawala ang healing effect dahil nilaktawan niya ang bughaw na lotus. Ngunit hindi na yun mahalaga dahil halos ganap na siyang nakabawi. Muling sumugod si Mort upang umatake. Doon na unawaan ng binata na kaya ng bagong kasanayan niyang agawin ang Shikigami mula sa orihinal na amo. Hinawakan niya ang ulo ng lobo, nagliliyab ang mga mata sa pula, at mariing inangkin ang nilalang. Nababalot ng bughaw na liwanag ang Shikigami at nagsimulang magbago sa harap nila. Sinamantala ng binata ang sandali at sinipa ng malakas ang lalaking may sombrero, pinadala ito palayo. Nagngit-ngit si Charles at sinigawan ang lobo, tinawag itong walang silbi sa kabila ng lahat ng karanasang ibinigay niya rito. Mas mahigpit niyang hinawakan ng assistant at nagbanta na tatapusin ito kung hindi susuko ang binata. Sa huling lakas, sinabi ni Asia sa binata na huwag siyang intindihin at ipagpatuloy ang laban. Itinaas ng binata ang mga kamay na tila sumusuko at nakiusap na huwag saktan ang babae. Ngumiti si Charles at ipinahiwatig na kung naging masunurin lamang siya mula sa simula, hindi sana nagdusa ang babae. Tinanong ng binata kung bakit siya inaatake, sapagkat wala siyang maalalang alitan. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Charles at ibinunyag na ipinadala siya ni Rick Heinzeta upang hulihin ang binata. Sa pagkarinig sa pangalan ng mayamang binata, napagtanto ng bida na kailangan niyang hanapin ito. Nagbanta si Charles na papunitin ng lobo ang mga binti ng binata kung gagamit ito ng yelo upang magtanggol. Sumigaw siya ng utos kay Mort na punitin ang 2 binti ng kalaban, ngunit sabay ring nagbigay ng utos ang binata, hinihiling sa nilalang na patunayan ang sarili bilang kanyang Shikigami. Tumalikod ang lobo at sinugod ang dating amo, may markang lotus sa noo. Sa sandaling yun, ginamit ng binata ang kanyang bilis upang iligtas si Asia at yakapin ito. Sumigaw sa sakit at pagkabigla ang lalaking may sombrero, hindi maunawaan kung bakit siya inaatake ng sariling familiar. Lumapit ang binata sa bagong Shikigami at pinuri ito, tinawag na mabuting aso. May naglalagablab na galit, ipinangako niyang pagbabayaran si Charles ng 100 beses sa sakit na idinulot nito. Sa matinding takot, nag-alok si Charles na ililigaw niya si Rick kapalit ng kanyang buhay. Sa malamig at mapanganib na tingin, tinanggap ng binata ang mungkahi. Nakakita si Charles ng pagkakataon at inisip na maaari pa siyang bumawi. Lumitaw ang isang dambuhalang tallest na yelo at pinakawalan niya ito, umaasang mapapatay ang binata.
Ngunit walang emosyon ang sagot ng bida, ibinalik niya ang salita at ipinahayag na tatapusin niya ang kalaban. Sinabi niyang siya ang bahala kay Ri at inutusan ang lobo na iparamdam kay Charles ang dinanas ni Asia. Humagulgol sa takot ang lalaking may sombrero at nakiusap para sa isa pang pagkakataon. Walang awa, sumugod ang dambuhalang lobo sa dating amo at tinapos ang lahat. Sinubukan pa nitong ipaalala na siya ang dating master, ngunit walang pakialam ang nilalang at nilamon siya ng buo. Samantala, ipinahayag ng binata na may isang taong matagal nang nagmamasid mula pa noong lumabas siya ng entablado. Sa seryosong tinig, hinamon niya ang nagtatago na lumantad. Sa malawak na bukirin ng trigo, may estrukturang entablado sa likuran, biglang lumitaw ang isang lalaking may balabal mula sa gitna ng mga uhay at inamin na nahuli siya. Pinagmasdan ng binata ang lalaking may balabal nang may pagdududa at inusisa kung may kaugnayan ito sa lalaking may sombrero. Agad na nataranta ang blondeng binata at mariing itinanggi ang anumang koneksyon, ipinapaliwanag na wala siyang masamang balak at nais lamang na mapakinggan. Ngunit walang oras ang bida para rito. Tumalikod siya at inutusan si Mort na sumunod kapag tapos na itong kumain. Napagtanto ng lalaking may balabal na kung kaya ng binata na kontrolin ang isang mabangis na lobo, maaaring makatulong siya sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Aberia at kinilala si Atsuki bilang taong tumalo kay Teru Oga. Humingi siya ng tulong at nag-alok ng mga creation stone at maging mga sandata bilang kabayaran. Nabigla si Aberia dahil inakala niyang tatanggapin agad ng sinuman ang ganoong gantimpala. Naalala niya ang payo ng kanyang ama na ang tunay na gantimpala ay dapat akma sa pangangailangan, tulad ng tubig sa disyerto, talam para sa naghihiganti, o gamot para sa sugatan. May ngiting sumilay sa kanyang mukha nang maunawaan niya kung ano talaga ang kailangan ng binata. Ipinunto niya na mabagal ang paglakad habang sugatan ang babae at maaaring hindi na ito umabot sa ospital. Ibinunyag niyang may dala siyang gamit na panggagamot at inilabas ang isang kumikislap na scroll. Habang naglalakad palayo si Atsuki, buong kumpiyansang sinabi ni Aberia na kayang iligtas ng gamit na iyon ang assistant. Tumigil ang binata at humarap sa kanya, halatang nagulat. Kinumpirma ni Aberia na hindi man agad ang epekto, tiyak nitong iligtas ang buhay ng babae. Nagtanong si Atsuki kung gumagana ang gamit kahit may suot na damit, at ipinaliwanag ng blondeng binata na isa itong bihirang artifact. Napagtanto ni Aberia na baguhan pa si Atsuki kaya hindi pa pamilyar sa mga artifact. Ipinaliwanag niya na ang karaniwang sandata ay halos walang silbi laban sa mga halimaw, kaya ang mga artisan ang gumagawa ng espesyal na kagamitan. Ibinahagi niya na ang mga artifact ay may 4 na antas: common, rare, epic, at unique. Ang common ay mga batayang sandata na kayang manakit ng halimaw at awaken. Ang rare at epic ay nagpapataas ng estadistika at may mga kapaki-pakinabang na epekto. Ang unique naman ng sukdulan, may napakalalakas na bonus at kakayahang kayang baguhin ang takbo ng laban. Dagdag pa niya, bagaman hindi malalakas sa labanan ang mga artisan, lubos silang iginagalang dahil sa kanilang nililikha. Napagtanto ni Atsuki na ang kanyang ama ay isang artisan, ngunit agad na ipinagmalaki ni Aberia na ang kanyang ama ay kabilang sa top 10. May bahagyang kayabangan, ibinunyag niyang ang ama niya ay nakalikha na ng 3 sa 10 unique artifact, dahilan upang kilalanin bilang makapangyarihang artisan king of the north. Gayunman, nainis siya nang mapansing tila walang interes si Atsuki at tumalikod lamang, hindi alintana ang kwento. Pinulot ni Atsuki ang crossbow na nahulog kanina. Hindi makapaniwala si Aberia na tila wala lang yun sa binata. Ipinaliwanag niya na ang sandatang yun ay isang rare artifact na kayang lumikha ng sariling bala. Biglang naglaho ang crossbow, at ipinaliwanag ni Aberia na ang soulbound artifacts ay maaaring itago sa ganitong paraan. Nagpasalamat si Atsuki sa tulong at ipinaalam na kailangan na niyang hanapin si Riki Shida. Nagulat si Aberia sa pangalang yun at sinabi na kailangan ng matinding tapang upang harapin ang naturang tao. Gayunman, ibinunyag niyang kung si Ri ang kalaban, pareho sila ng pakay. Inanyayahan niya si Atsuki na bumuo ng koponan para sa pambansang preliminaries ng Saviors Tournament. Ipinaliwanag niyang ang preliminaries ay hinahati ayon sa kontinente at ang hilagang venue ay nasa District 4. Bilang anak ng pinuno, nais ni Ri na makapasok sa pangunahing torneo upang hindi mapahiya ang kanilang pamilya, kaya't sinasakop nito ang lahat ng entablado upang mabilis na mag-level up.
Nagtaka si Atsuki kung bakit siya ang pinili, at sinabi ni Aberia na pakiramdam niya ay makakaraos sila ng magkasama. Ibinahagi niya ang kanyang pinagmulan, mula pagkabata ay nasaksihan niya ang paggawa ng mga artifact ng kanyang ama at humanga sa bawat obra. Dahil dito, pinangarap niyang maging awakened upang lumaban sa mga disaster beast. Ngunit nang magising ang kanyang kapangyarihan at humiling siya ng artifact, sinabi ng ama niyang hindi pa siya handa. Matapos ang mahabang pakiusap, pumayag ang ama na bigyan siya ng isa kung makapapasa siya sa preliminaries. Kaya't buong determinasyong sinabi niyang kailangan niyang makalusot kahit ano pa ang mangyari. Nagtanong si Atsuki kung bakit hindi siya nakipagsanib sa mga high-level player gayong sikat ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Aberia na binalaan siya ng ama na pumasa sa sariling kakayahan at huwag umasa sa pangalan ng pamilya. Dagdag pa rito, nalaman niyang nabili na ni Ri ang karamihan sa malalakas. Ngunit nang mabalitaan niyang may tumalo kay Tak-Aro at nakabasag ng record, agad niyang sinubaybayan ang taong iyon at natunton si Atsuki. Pumayag si Atsuki sa pakikipagtulungan ngunit iginiit na dadalhin muna niya si Asia sa ospital. Pinahinto siya ni Aberia at nagmungkahi pa ng mga pangalan para sa kanilang dalawa. Napaisip ang binata na mas madaldal pa ito kaysa kay Rico. Sa paggunita sa kanyang mga kaibigan, naisip niya kung sasali rin sina Rico at Sio sa preliminaries. Sa malayo, si Rico ay abala sa mabigat na pagsasanay bilang paghahanda. Tinukso siya ni Sio kung may sipon ba siya, at sinabi niyang baka pinag-uusapan siya ni Atsuki. Nag-alala si Sio kung ligtas ba ang binata dahil matagal na silang walang balita. Tinawag siyang kakaiba ni Rico at tinanong kung bakit hindi siya dumalaw kung ganoon siya kalala. Dahilan upang mamula ang babae. Sa inis, nagpakawala siya ng water attack na ikinagulat ni Rico. Nagreklamo siya sa biglaang atake, ngunit sinabi ng babae na kasalanan niya iyon dahil nag-iwan siya ng butas sa depensa. Biglang lumitaw ang isang maskuladong lalaki at sinabihang itigil na ang kalokohan dahil magsisimula na ang preliminaries. Samantala, pinagmamasdan ni Rick Heinshida ang 3 creation stone sa loob ng isang pilak na malita. Nagtaka siya kung nasaan ang kanyang tauhan at inisip na may hindi inaasahang nangyari. Sa galit, dinurog niya ang isa sa mga bato at tinawag itong walang kwentang basura habang sumisipsip ng karanasan. Ipinagwalang bahala niya ang pagkawala ng tauhan at nagpas siyang ituon na lamang ang pansin sa preliminaries, sapagkat kung mabaigo siya roon, tiyak na ipapadala siya ng kanyang ama sa solitary confinement. Nagningning ang pananabik kay Sai habang inihahanda ang sarili sa pakikipaglaban sa kapwa awakened, at kalaunan ay naipakita ang kanyang katayuan bilang isang water elementalist. Sa kabilang panig, iniulat ng isang tauhan kay Ri na nakakuha na sila ng tulong mula sa 887 awakened. Pinuri ng mayamang binata ang kanyang tauhan at ipinahayag na ito lamang ang tanging mapagkakatiwalaan niyang tao sa sandaling iyon. Ginamit niya ang huling creation stone at tuluyang umangat ang kanyang antas matapos masipsip ang karanasan. Nababalot ng kidlat ang kanyang katawan habang inilantad ang bagong antas na 12 at ang kanyang mga estadistika, handa na para sa nalalapit na laban. Sa malayo, lumitaw ang ating bida na may bughaw na aura at matatag na paninindigan sa anumang darating. Sa loob ng isang silid sa ospital, humingi siya ng paumanhin sa commander dahil sa kalagayan ni Asia. Nagtanong si Minu Izumi kung ano ang dapat gawin at nag-alok na tuluyang alisin ang mayamang binata, ngunit agad itong pinigilan ng ating bida. Sa seryosong anyo, ipinahayag niyang siya mismo ang hahawak sa problema. Tinanggap ng commander ang kahilingan at hiniling na ipaalam sa kanya ang mga detalye sa kalaunan. Nabigla si Iberia nang malaman na ang commander ang guro ng binata at agad na nagnasang humingi ng lagda. Ipinahayag ng ating bida na sasali siya sa preliminaries kasama si Iberia at inusisa ang kalagayan ni Asia. Sinabi ng babae na maayos na siya dahil sa tulong ng Jade Butterfly at ng bihirang artifact ni Iberia. Nakilala ni Minu Izumi ang naturang gamit at agad na naunawaan na si Iberia ay anak ng tanyag na artisan na si Aiden. Nabigla ang blondeng binata sa kaalamang yun at sinikap magpakitang marangal. Ngunit sa kaba ay nagkamali ng sabi at tinawag ang sarili bilang ama ni Aiden. Natigilan ang lahat at itinama siya ng commander. Sa sobrang hiya, agad niyang inayos ang sinabi at ipinahayag na si Aiden nga ang kanyang ama. Nagpasalamat si Minu Izumi kay Iberia sa pagliligtas sa kanyang anak at ipinahayag na bibisitahin niya ang ama nito matapos ang torneo.
Inutusan niya ang dalawa na maghanda at ipinaalam na manunood siya kasama si Asia kinabukasan. Buong kumpiyansang sumang-ayon ng bagong tambalan at nangakong makapapasa sa preliminaries. Ibinahagi ni Asia na gusto ng kanyang ama ang mga ganoong pagtitipon at madalas siyang isinasama noon. Ipinaliwanag ni Minu Izumi na dahil sa trauma noong kabataan ng binata, taglay nito ang malakas na hilig sa pagsasakripisyo ng sarili, subalit humuhupe yun kapag may nais siyang protektahan. Dahil dito, inamin niyang sadyang inilapit niya ang kanyang anak sa binata upang maging kaibigan at pinakamahalagang taong nais nitong ipagtanggol. Ibinunyag din ng commander na ang pag-atake sa paaralan ay hindi aksidente kundi planado. Dama-dami ang mga traidor sa panig ng mga halimaw at nagiging mas madilim ang hinaharap ng sangkatauhan, ngunit buong tiwala niyang sinabi na ang binata ang magbibigay liwanag sa kinabukasan. Ipinahayag niyang ang bata ang magiging dakilang ilaw ng pag-asa ng buong mundo. Lumipat ang eksena sa lugar ng preliminary sa Hilagang District 4. Dumating ang ating bida at si Iberia at nakita nilang tumaas ang bilang ng mga kalahok mula 3,000 patungong 5,000. Nainis si Ri sa balitang yun at inisip na nadagdagan ang mga salik ng laro. Napansin ni So at Rico na may pulang laso ang mga kaalyado ng mayamang binata bilang palatandaan. Maya-maya, lumitaw si Soryu Fuji upang ipaliwanag ang mga patakaran. Hinati ang arena sa dalawang bahagi at magsisimula ang bawat isa sa magkakaibang lokasyon. Ang unang yugto ay isang karera patungo sa panloob na bahagi ng arena, sa sandaling makarating doon ang isang kalahok, maitatala ang ranggo at tanging ang nangungunang 500 lamang ang uusad sa susunod na yugto. Pinayagan ang bawat kalahok na magdala ng dalawang kagamitan, at tinawag ni Iberia ang pansin ng ating bida. Napansin ni Rico ang gamit ng bracelet at binanggit ni Sio na napaka-brutal ng agarang pagbawas ng libu-libong kalahok. Biglang lumitaw si Ri kasama ang kanyang mga tauhan at nag-utos na huwag manguna ang sinuman sa kanya. Nakilala ni Iberia ang mga taong binili ng mayamang binata at agad na nagplano ng sorpresang pag-atake kapag bumaba ang kanilang bantay. Ngunit diretsyong naglakad ang ating bida patungo sa kanila, at napansin ng mga tauhan na wala siyang pulang laso. Nabigla si Iberia sa biglaang pagiging padalos-dalos ng kanyang bagong kapareha. Ibinigay ng tagapagsalita ang hudyat at opisyal na nagsimula ang unang yugto ng torneo habang nagsitakbuhan ang lahat. Ipinahayag ni Soryu na nakatutuwang makita ang napakaraming kabataang nais sumali sa alyansa, ngunit hindi sapat ang dami lamang. Binanggit ni Shu Hyayan na noon ay may mga kalahok na lampas antas 15. Naalala ng tagapagsalita na sa kanyang panahon ay 2 lamang ang kalahok at isa na roon si Jin Taiwa. Sinabi ni Shu na nagiging boring kapag walang isang baguhang tulad ni Taiwa dyan at umaasang may lalabas na henyo sa karamihan. Tumugon ang tagapagsalita na ang ganoong henyo ay minsan lamang lumitaw sa bawat 100 taon, ngunit may narinig na bulong-bulungan si Shu tungkol sa isang estudyante. Sa pakikinig ni Commander Mendo, kinumpirma niyang totoo ang tsismis. Nabuhayan ng loob si Shu at inusisa kung naroon ang naturang estudyante, sapagkat tiyak na pambihira ang talento nito. Sinimulan ni Soryu na suriin ang datos ng mga kalahok. Nadaanan niya si Rico ngunit agad itong binaliwala dahil katamtaman lamang ang kanyang kaloob. Sumunod ay nakita niya si Sio ngunit hindi rin niya ito inakala dahil support type lamang. Pagkaraan, natuklasan niya si Hana na may antas 16, isang pambihirang antas para sa baguhan. Inakala ni Soryu na natagpuan na niya ang hinahanap, ngunit hindi sang-ayon si Minu Izumi sa konklusyong yun. Nagtanong si Shu kung may mga level 0 na kalahok, sapagkat palaging may isang kakaiba. Sa loob ng arena, nagtawanan si Ri at ang kanyang mga tauhan at tinawag ang ating bida na isang naliligaw na bata. Hindi natinag, inactivate ng binata ang isa sa kanyang mga artifact at hinarap ang mayamang binata na nagliliyab ang mga mata. Nagulat si Ri sa tindig at lakas ng loob ng binata, at may mapanganib ng ngiti ay inusisa kung sino siya. Sa malamig na tingin, ipinahayag ng ating bida na siya ang taong matagal nang hinahanap ng mayamang binata. Hindi makapaniwala ang mayamang binata na may isang level 0 na basura ang tumalo kay Oga. Sa isip niya, may nag-udyok lamang sa binata upang siya'y asarin. Sa galit, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dakpin ang binata, habang nagbabantang pagsisisihan nito ang ginawa. Binalot niya ang sarili ng kidlat at sumigaw na wala siyang oras para sa isang hamak na kalaban.
Mula roon, pinalibutan ng kanyang mga tauhan ang dalawa at naghanda para sa sagupaan. May isang tauhan na nangutya at nagsabing maaari pa silang magmakaawa kung nais nilang mabuhay. Alam ni Iberia na kaya niyang pabagsakin ng isa, ngunit imposible para sa binata na labanan ang apat. Inihanda na niya ang isang artifact, ngunit pinigilan siya ng binata. Ang tauhang nasa unahan ay muling nangutya, sinasabing ang unang makakaharap nila ay isang level 0 na walang kwenta. Humarap ang binata sa kalaban at may malamig na tinig na inutusan nitong tumabi. Nabigla ang tauhan sa lakas ng loob ng binata at hindi makapaniwala sa narinig. Maya-maya, humalakhak ito na parang baliw at sinabayan ng kanyang mga kasama. May isang tauhan, na dati nang natalo ng binata, ang nakapansin sa kanyang ugali at nagbiro na ililigtas siya kung kakailanganin. Ngunit ang nasa unahan ay ngumiti ng masama at nagpahayag na dudurugin niya ang ulo ng binata. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.